Lyndon Gray Veneracion. Pagpapakilala ni Ginoong Dante Veneracion kay Lyndon sa kanyang mga business partners. Magandang gabi, ma'am, sir. Ani ni Lyndon at nagbow pa sa mga ito. Sa wakas, nakilala na rin namin ang tinitingala ng karamihan sa mundo ng business. Napakabuting bata at gwapo pa. Pamumuri ni Mrs. Silva sa kanya. Maraming salamat po. Nakangiting wika ni Lyndon sa ginang. Nagagala kami na makapartner ang inyong kumpanya, Lyndon. Sigurado ako magiging tagumpay ang partnership natin. Saad naman ni Mr. Silva. Makakaasa po kayo, sir. Nakangiting sagot ni Lyndon sa Ginoo. O siya, pupuntahan na muna namin ang iba pang mga bisita. Pagpapaalam ng ama ni Lyndon sa mag-asawa. Sige, Dante. Nakangiting tugon ni Mr. Silva rito. Enjoy the night, lovely couple. Saad naman ni Lyndon sa mga ito. Tuluyan ng tumalikod ang mag-ama at pinuntahan ng ibang mga bisita na naroroon sa pagdiriwang na iyon sa pagbubukas ng pangatlong business nila. Ngiti rito, ngiti roon. Iyon ang ginawa niya hanggang sa matapos ang pagdiriwang. Sigurado ka bang doon ka muna sa kondo mo, anak? Tanong ng ina ni Lyndon na si Margaret Veneracion. Yes, ma. Uuwi ako ng bahay sa weekend. Saad ni Lyndon sa kanyang ina. Sige anak, mag-iingat ka palagi ha? Bili nito sa kanya. Kayo rin ho, ma. Please update me po kapag nakauwi na kayo. Ngiting saad ni Lyndon sa kanya at hinalikan nito sa noo. Hey bud, tawag pansin niya sa kanyang kapatid na 4 na taong gulang pa lamang. Be good, okay? I will, kuya. Sagot nito at ginulo naman ni Lyndon ang buhok ng bata. Aalis na kami, Lyndon. Mag-iingat ka. Paalam sa kanya ng ama at sumakay na ang mga ito sa kanilang kotse. Nakatanaw si Lyndon sa pamilyang kakaalis at kumaway pa sa mga ito hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Biglang tumunog ang kanyang cellphone kaya't kinuha niya ito at sinagot. Gray, nasan ka na? Naghihintay na kami rito. Wika sa kanya na nasa kabilang linya. Katatapos lang ng event. Papunta na ako. Saad niya rito at pinutol ang tawag. Kaagad siyang nagtungo sa sasakyan at agad na pinaharurot ito papunta sa paborito niyang lugar. Hey bro! Batis sa kanya ng kasamahan at nag-fist bump pa sila nito. Tagal mo! Untag naman nung isa. Sige na, magbihis ka na. Magsisimula na in 5 minutes. Dalian mo! Utos naman sa kanya ng isa pa sa kanyang mga kasamahan. Lyndon out, Gray in. Wika ni Lyndon sa kanyang isip habang pangisi-ngisi na hinahaplos ang manibela ng kanyang race car. Gray! 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 Napatanaw si Lyndon sa nagsalitang lalaki na nakasakay sa driver's seat ng race car sa kanyang tabi. Brandon! Usal ni Gray sa pangalan ng lalaki sa kanyang isip. Handa ka na bang matalo, Lyndon Gray Veneracion? Mapanuyang tanong ng lalaki sa kanya. Ngunit tila na insulto ang lalaki sa katapat na race car nang tiningnan lang siya ni Lyndon. Tsk! Mayabang! Magyayabang ka pa kaya kapag nalaman ng mga magulang mo na ang pinagmamalaki nilang mabuting anak ay sangkot pala sa isang iligal na bagay? Talak pa ni Brandon sa kanya, ngunit ni hindi man lang niya ito nilingon o kinibo. Mayabang ka lang din naman sa salita, Brandon. Gasgas na ang mga pananakot na yan sa akin. Tingin mo ba hindi ko naisip yan bago ako sumali dito? Marami na nananakot sa akin. Ngunit ni isa ay walang nagtangka na totohanin yon dahil alam nila kung gaano kalakas ang koneksyon ko. Pahayag niya sa kanyang isip habang nakangisi. Ready, set, drive! Agad na pinaharurot ni Lyndon ang kanyang race car matapos ang hudyat. Nakangisi siya habang naririnig ang tunog na nalilikha ng kanyang race car. Mas lalo pa siyang napangisi nang makitang malayong-malayo na ang agwat nila ni Brandon. Ano ngayon, Brandon? Sino nga ulit ang mayabang? You did it again, bro!
Masayang bati sa kanya ng kanyang kaibigan pagkababa niya ng kanyang race car. Di ka talaga kumukupas. Hindi rin nagtatanda ang Brandon na yon. Kating-kating na matalo ka eh. Hanggang salita lang naman palagi. Iba't ibang mga papuri at komento ang narinig niya mula sa kanyang mga kasamahan sa grupo. Ano? Saan tayo magse-celebrate? Tanong sa kanya ni Harold, ang pinakamalapit sa kanya sa grupo at tumakbay pa sa kanya. Hindi ako pwede ngayon. May meeting ako bukas. Sagot niya rito. Bukas o mamaya? Natatawang tanong ni Harold habang pinapakita sa kanya ang oras. Tss! Napatawa na lang si Lyndon at napailing. Madaling araw na pala. Natatawa niyang saad sa kanyang isip. Sir, may meeting ka po with Mr. Saavedra mamayang 10 a.m. Pagpapaalam sa kanya ng kanyang sekretarya nang tanungin niya ito kung ano pa ang mga schedule niya ng araw na yon. After Mr. Saavedra? Tanong niya habang nakapako ang tingin sa kanyang laptop. Last na po si Mr. Saavedra this morning. Mamayang hapon po ay yung sa CEO ng company na may Nireject ko ng proposal na yun, di ba? Taas kilay niyang tanong sa kanyang sekretarya. Oo nga, sir. Pero nais pa raw po niya na tell him my decision is firm. Hindi na ulit ako magsasayang ng oras. Mariin niyang saad na tinanguan naman ng kanyang sekretarya. Panghuli po mamayang hapon ay meeting with the stakeholders, sir. Okay. Thanks, Jen. Wika niya rito at ninitian lang siya ng kanyang sekretarya at lumabas na ito ng kanyang office. Napatingin siya sa kanyang relo at may 1 oras at iilang minuto pa naman bago ang susunod niyang meeting kaya napagdesisyonan niyang magtungo sa coffee shop na malapit sa kanilang kumpanya. Good afternoon, sir. The usual? Bungad sa kanya ng babaeng nasa counter. Nginitian niya ito at tinanguan. Pumunta siya sa karaniwan niyang pwesto sa naturang coffee shop, kung saan malapit sa painting na isa sa kanyang mga rason kung bakit pabalik-balik siya sa coffee shop na ito. Here's your order, sir. Saad na isang waitress at nilapag ang kanyang order. Thank you. Tugon niya rito. Kahit araw-araw kitang pagmasdan hindi ako kailanman mauumay sa'yo. Wika niya sa isip habang sumisimsim ng kanyang kape na nakatingin sa painting na nasa kanyang harap. Excuse me, makikiupo ako Wika ng isang babaeng kararating at agad na naupo sa upuan na kaharap. Pangdalawahan kasi ang kanyang pwesto. May ibang lamesa pa naman na bakante Tsk! Reklamo niya sa kanyang isip. Palagi ka ba dito, Pogi? Tanong ng babae sa kanya habang kumakain ito ng cheesecake. Nakaharang ka. Diretsang sabi ni Lyndon sa babaeng kaharap. Sorry? Nalilitong tanong ng babae. Nakaharang ka. Pag-uulit ni Lyndon. Napalingon naman ng babae sa kanyang likuran. Tinitingnan mo ang painting na yan? Tanong sa kanya ng babae, ngunit ni hindi man lang niya ito inimik. Bet mo? Parang plain lang naman. Hindi ko nga maintindihan bakit ang mahal-mahal niyan Mar, pwede bang humanap ka na lang ng ibang mauupuan? Kunot noong saad ni Lyndon sa babae. Hindi ko naman tinatanong ang opinyon mo. Huwag mo maliitin ang kung sino man sa likod ng painting na yan. Hindi mo alam kung anong hirap ang napagdaanan ng tao nagpinta niyan upang makabuo ng isang bagay na maaaring para sa iyo ay walang halaga. Ngunit baka sa iba ay bagay na sumalba sa kanila. Mariin na wika ni Lyndon habang tinititigan sa mata ang babaeng kaharap. Tila nahiya ang babae at napayuko na lamang at dali-daling lumipat ng lamesa. Mga 4 o 5 sentences yun Hiyaw ng lalaki na umupo sa kung saan nakaupo ang babae kanina. Napailing-iling na lamang si Lyndon habang nakangising nakaharap sa kanya si Harold, ang malapit niyang kasama sa kanilang grupo sa drag race at ang may-ari rin ng coffee shop na kinaroroonan niya. Hindi ka naman pala salita, ngunit napakadaldal mo pagdating sa mga painting ni Muli. Natatawang pahayag ni Harold sa kaibigan na tinutukoy ang pen name ng nagpinta ng naturang painting. Alam ko nais mo malaman kung sino ang tao sa likod ng pen name niya na Muli.
Bakit ba hindi mo nalang paimbestigahan kung sino? Madali mo naman yung magagawa sa dami ng koneksyon mo. Hindi ko gagawin yon. Nakangiting saad ni Lyndon habang nanatili ang tingin sa painting. Kung ano man ang rason niya kung bakit nanatiling misteryo ang kanyang pagkatao, ay hindi ko pang hihimasukan yon. Naks! Iba talaga ang isang Lyndon Gray venerasyon. Natatawang pahayag ni Harold. Di ba? Nagpadala ka ng sulat dati sa kanya? Pag-alala ni Harold. Yeah, sagot naman ni Lyndon dito. Di ba siya sumulat pabalik sa'yo? Hindi. Hindi rin ako sigurado kung natanggap niya nga yun. Sambit ni Lyndon. Paano pag chicks pala? Jojowain mo? Patawa-tawang tanong ni Harold. Puro ka na lang chicks. Pailing-iling na tugon ni Lyndon. Basta, pumunta ka mamaya ha. May labanan doon sa arena. Nood tayo. Pahayag ni Harold kay Lyndon. Sige. Tugon ni Lyndon at hindi maitago ang excitement na nararamdaman sa magaganap mamaya. Woo! Sige, sipain mo! Puruhan mo pa! Huwag mo nang patayuin! Napuno ng hiyawan mula sa iba't ibang grupo ng arena na kinaroroonan nila Harold at Lyndon. Bukod sa drag race na nagaganap sa lugar na yon, ay may mga illegal fights din na ilang beses sa isang buwan na sinasalihan ng iba't ibang mga gang groups. May malakas pa ba ang loob dyan na lumaban? Sigaw ng lalaki na nasa ring na napatumba lahat ng kalaban. Tsk! Ito talagang mga kagrupo ni Brandon. Ang yayabang! Inis na wika ni Harold na katabing nanonood ni Lyndon. Ano? Ang hihina nyo naman! Sigaw muli ng lalaking nasa ring. Nagulat ang lahat nang biglang may tumalon papasok sa ring. Teka, sino yan? Bago ba yan dito? Ngayon ko lang yan nakita ah. Tanong ng isang lalaki sa kanilang likuran. Ako rin eh. Ngayon ko lang siya nakita. Sagot naman ng kasama nito. Ikaw? Lalabanan mo ako? Tila nang mamaliit na tanong ng lalaki sa taong sumampa sa ring. Parang ibang laban ang gusto ko kung ikaw din naman na makakaharap ko, miss. Saad nito at hinagod ng tingin ang babaeng kaharap. Parang ibang pagod ang nais ko. At tingin ko, doon ka sa kama ko mas Napasinghap ang lahat ng isang malakas na suntok ang pinakawalan ng babae na nagpaatras sa lalaking kaharap. Yan ang gusto ko! Feisty! Nakangising saad ng lalaki, ngunit akmang lalapit na sana siya rito ay kaagad na pinaulanan siya ng suntok at sipa ng babae na hirap siyang iwasan. Ang bilis ng galawan niya! Manghang saad ni Harold. Hirap nga ako masundan ng magkasunod niyang atake dahil sa bilis. Napahiyaw ang lahat nang biglang maglabas ng balisong ang lalaki. Matapang ka ah. Ngayon, tignan natin kung hanggang saan ka. Mabilis na sinugod ng lalaki ang babae, ngunit naiwasan nito ang atake niya at nahawakan ng kanyang kamay na may hawak na balisong. Takte! Paano niya nagawa yun? Hindi makapaniwalang bulalas ni Harold nang sa bilis ng pangyayari ay bumalibag ang katawan ng lalaki at dinig ng lahat ang malakas na pagbagsak nito. Woo! Malakas na hiyawan ng lahat. Sino ang babaeng yun? Ngayon lang ako nakita ng ganoon makipaglaban. Saad ng isa sa mga nanonood. Sino ang babaeng yun? She's good. Puri ni Lyndon sa kanyang isip. Kababalik mo lang pero nagpasikat ka na agad. Wika ng isang binata, nakita ang pagkamangha sa babaeng kabababa ng ring habang marahang pumapalakpak. Hiyabang eh. Natatawang saad ng babae rito. Sino? Yung lalaki o ikaw? Birong tawa ng lalaki. Ikaw upakan ko riyan eh. Natatawang tugon naman ng dalaga rito. Chill, maghanda ka na. Ilang minuto na lang, sasaba ka na naman sa racing. Saad nito sa kanya. Yes sir. Saludo pa niya rito. Anyway, welcome back, Yvonne Operio. Nakangiting wika ng binata sa dalaga. Thanks Echo. Glad to be back. Ngiting tugon ng dalaga sa kausap.
Napakunot ang noo ni Lyndon nang makita ang kalaban niya ngayong gabi. Racer din siya? Tanong niya sa sarili habang ginawaran ng tingin ang babaeng nakaupo sa driver's seat na katabing race car. Napatingin ito sa kanya kaya't madali siyang nag-iwas ng tingin. Tsk! I can't lose this time. Hindi sa isang babae. Wika ni Lyndon sa sarili. Lyndon Gray Veneracion, nakakagulat na makita kita sa lugar na to. Ngunit mas nakakagulat na sangkot ka pa sa iligal na gawaing to. Wika ni Yvonne sa sarili nang may pagngisi. Handa na ba kayo, racers? Sigaw ng babae na nasa gilid nila. Kung ganon, let's do this! Ready? Set? Race! Pagkarinig ng putok ng baril ay agad na nagpaharurot ang dalawa ng kanilang race cars. Wala pa nakasabay sa akin ng ganito kabilis. Bulong ni Lyndon sa sarili habang nakatingin sa race car na nasa tabi pa rin niya. Sobrang bilis na ng kanyang patakbo ngunit nakakasabay pa rin ang babae sa kanya. Ang bagal mo naman, Lyndon Gray. Time to speed up the game. Nakangising saad ni Yvonne at tinapakan ng gas at lumikha ng maingay na pagharurot ang kanyang race car. Same old Yvonne. Nakangiting wika ni Echo na nanonood sa laban ng kaibigan. Wah! Wala pa ni isang nakapag-overtake sa isang Lyndon Gray Veneracion. May makakatapat na ba sa isang undefeated racer ngayong gabi? Usal ni Harold sa sarili. Naghiyawan ng mga tao dahil sa intense na labanan. Ito ang kauna-unahang karera na hindi nila matansya kung sino nga ba ang mananalo. Woo! Naghiyawan ng mga tao nang unang nakarating sa finish line si Yvonne at ilang segundo lang ay sumunod naman si Lyndon. Tsk! Tanging saad na lang ni Lyndon at bumaba ng race car. Ang galing mong kalaban sa karera, Lyndon Gray. Napalingon siya sa babaeng nasa kabilang race car na kabababa lang din. Magaling ka rin. Congrats! Saad niya rito at tinanguan ito. Nice race, bro! First time natalo ang isang Lyndon Gray Veneracion. Nakahanap ka na ng katapat mo. Natatawang saad ni Harold sa kaibigan. Lumapit din ang iba pa niyang mga kasama sa grupo at tinapik ang kanyang balikat. Wala pa nakalagpas sa'yo ng ganun kabilis, Gray. Sa tuwing mauunahan mo sila, hindi na sila nakakabawi pa. Ngunit ang babaeng yun, iba rin. Saad ng isa. Hindi pa kami nakaka-move on sa laban niya kanina roon sa ring. Nagulat na naman kami ngayong pati sa racing. Manghang saad naman ng isa. Sino nga kaya ang babaeng yun? Takang tanong naman ng isa. Napalingon naman si Lyndon sa kinaroroonan ng babae kanina, ngunit wala na ito roon. Ano, kita na lang tayo sa Lunes? Napabaling siya kay Harold nang magsalita ito. Napatango naman siya rito. Hindi kasi siya pumupunta rito kapag weekends dahil panahon niya yon para sa kanyang pamilya. Ingat bro! Paalam sa kanya ni Harold. Sige bro, ingat! Tugon niya rito. Dumiretso na uwi si Lyndon sa bahay ng kanyang mga magulang. Madaling araw na siya nang marating ito kaya't dumiretso na siya ng kanyang sariling kwarto para matulog. Napamulat ng mata si Yvonne nang tumama sa kanyang muka ang sinag ng araw. Umaga na? Ang bilis naman. Mas mabilis pa to kaysa sa pagpapatakbo ko kagabi. Mahina niyang reklamo sa sarili. Kahit antok pa ay pinilit niyang bumangon at mag-ayos ng sarili bago lumabas ng kwarto. Ngunit nagulat siya nang pagkalabas niya ay kasabay din niyang lumabas ang tao sa katapat niyang kwarto. Maging ito ay tila nagulat nang masilayan siya. Ikaw? Gulat na tanong nito sa kanya. Magandang umaga, Lyndon Gray. Bati niya sa binatang halata pa rin ang gulat sa mukha nito. Anong ginagawa mo rito? Taka nitong tanong, ngunit hindi na niya ito binalingan ng pansin. Agad siyang bumaba ng hagdan at dumiretso ng kusina. Anong ginagawa ng babaeng yun rito sa bahay namin? Takang tanong ni Lyndon sa sarili at sumunod na bumaba rito. Good morning po, tita. Bati ni Yvonne sa ginang na nasa kusina at naghahanda sa lamesa. Oh, iha,
gising ka na pala. Magandang umaga rin sa'yo. Nakangiting bati ng ginang. Tulungan na po kita. Saad niya rito. Nako, huwag na. Bisita ka namin, kaya maupo ka lang dyan. Maligaling na sambit ng ginang sa kanya. Tita naman, masaya po akong matulungan kayo kahit sa maliit na bagay lang. Tsaka, sanay naman po ako sa gawaing bahay. Masayang sambit ni Yvonne at kinuha ang mga kubyertos na ilalagay sa lamesa. Ikaw talagang bata ka. Napakabait mo, Yvonne, iha. Good morning, ma. Bati ni Lyndon na kararating lang ng kusina. Anak, good morning. Ganting bati ng ginang at niyakap ang anak at hinalikan naman siya nito sa noo. Anong oras ka bang dumating kagabi? Hindi mo man lang ako ginising. Tanong ng ginang sa anak. Late na ako dumating, ma. Kaya dumiretso na lang din ako at nagpahinga. Sagot naman niya sa ina. Late? Hindi ka naman kagabi umuwi, kundi kaninang madaling araw. Pangising-ngising sambit ni Yvonne sa sarili. Napatingin naman sa kanya si Lyndon at matapos ay tumingin ng binata sa kanyang ina na may pagtataka. Ay, siya nga pala. Biglang saad ng ina ni Lyndon na tila ay may napagtanto. Anak, pasensya ka na, hindi ko na nasabi sa'yo. Ito nga pala si Yvonne, siya ang anak ng matalik kong kaibigan ng college. Dumating siya rito noong nakaraang araw. Dito na muna siya hanggang sa maayos na ang bahay niya. Matapos ay bumaling naman ang ginang kay Yvonne. Iha, ito naman ang anak kong si Lyndon. Yung sinasabi ko sa'yo? Nakangiting wika ng ginang at kinindatan pa ang dalaga. Nice to finally meet you, Lyndon Gray. Nakangiting saad ni Yvonne sa binata. Sincero ba yun? O may pangaasar? Dahil hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagkita kami. Pero wala namang halong asar o pang-iinis ang kanyang pagkasabi. Bakit ba kasi sa lahat ng pwedeng maging anak ng matalik na kaibigan ni Mama ay ang nakalaban ko pa sa drag race at ang nakatalo pa sa akin? Himutok ni Lyndon sa sarili. Likewise, maikli niyang sagot dito. Kung alam mo lang ay binubugaw ka na sa akin ng mama mo. Natatawang saad ni Yvonne sa sarili habang inaalala ang usapan nila noong nakaraan. Kay gandang dalaga mo naman, iha. Kuhang-kuha mo ang mata ni Gia. Nakangiting saad ni Mrs. Veneracion sa kanya na tinutukoy ang kanyang ina. Maraming salamat po, ma'am. Ngiti niyang sabi sa ginang. Tita na nga ang itawag mo sa akin, para ka namang iba. Natatawang sambit nito. Sorry po, tita. Nahihiya niyang saad dito. Yan, mas gusto ko yan. Pero parang bet ko rin ng mama. Po? Pagkaklaro ni Yvonne sa sinabi ng ginang, ngunit tumawa lamang ito. May nobyo ka na ba, iha? Tanong sa kanya nito. Po, wala pa po. Nahihiya niyang sagot sa tanong nito. Naku, salamat naman. Dahil bet kita para sa anak ko. Tila nabulunan sa sariling laway niya si Yvonne dahil sa sinabi ng ginang. Alam mo, bagay kayo ng anak ko na yon. Gwapo siya, maganda ka. Ay, napakaganda na magiging lahi ninyo. Kung umiinom lang talaga ng tubig si Yvonne, ay baka naibugan na niya ito. Alam mo, minsan nakakainis ang anak kong yon. Ni minsan wala pang pinakilala sa amin na babae. Sa sobrang busy sa negosyo, ay nakakalimutan ng pumorma ng babae. Natawa ng kaunti si Yvonne sa sinabi ng ginang. Baka po ay hindi niya pa talaga nahahanap ang babae na para sa kanya. Pampalubag loob niyang saad dito. Kaya nga pero ngayon na andito ka na, baka ikaw na ang babaeng yun. Masiglang saad ng ginang. Munti ka nang mapa-facepalm si Yvonne dahil sa sinabi nito. Ay nako, hindi na ako makapaghintay na magkakilala kayo. Tila kinikilig pa na sabi nito. Gusto ko na nga sanang dito ka na lang sa amin Nakapout pa na sabi ng ginang habang pinag-uusapan nila ang tinatapos niyang bahay habang nagsasalo-salo sila sa umagahan. Nako tita, nakakahiya naman po. Malaking tulong na po sa akin ang pagpapatira niyo sa akin dito habang hindi pa po tapos ang bahay. Nakangiti niyang sambit dito. Ano ka ba? Maliit na bagay.
Kung pwede nga ay dito ka na lang nang maranasan ko namang magkaroon ng anak na babae. Ang sabihin niyo po, nais niyo lang ibugaw sa akin ang anak niyo. Sa isip-isip ni Yvonne. Bibisitahin ko pa rin naman po kayo kahit lumipat na po ako ng bahay. Napangiti naman ang ginang sa kanyang sinabi. Sinabi mo yan ha? Tinanguan niya naman ito. Yes ate, visit mo kami dito sa house ha. Tapos, play pa rin tayo, okay? Sabat naman ni Yu, ang batang kapatid ni Lyndon. Naman, malakas ka sa akin eh. Sagot niya rito at ninintian ito. Yehey! Thanks ate! Maligayang sambit nito at niyakap pa siya nito. You're welcome! Sabay haplos ng ulo nito. Wow ate! Ang ganda ng drawing mo! Parang ang si Danny! Pumapalakpak pa na wika ni Yu habang tinititigan ang drawing ni Yvonne ng kanilang aso na si Danny. Maganda ba? Thank you! Nakangiting wika ni Yvonne at ginulo niya ang buhok nito. Gusto ko rin po matutong mag-drawing at maging magaling tulad niyo po. Masayang saad nito sa kanya. Mag-practice ka lang palagi. Magiging magaling ka rin. Ngiting tugon niya rito. Kuya, look at Ate Yvonne's drawing oh! Tawag ni Yu kay Lyndon nang dumaan ito sa kanila sa sala. Alanganin man ay umupo pa rin siya sa sahig sa tabi ng mga ito. Kaagad naman nakumandong ang kanyang kapatid sa kanya. Ito kuya oh, ganda no? Napatingin naman saglit si Lyndon sa dalaga bago ibaling ang tingin sa drawing. Oo, maganda. Saad niya na may konting ngiti sa labi. Ano yun? Napilitan? Tanong ni Yvonne sa isip. Paano ba mag-compliment na hindi awkward? Teka, bakit ba awkward? Sa isip-isip ni Lyndon. Ate Yvonne, can you draw Kuya Lyndon? Napaangat naman bigla ng tingin si Yvonne kay Hugh. Ano yon? Pag-uulit niya. Pwede niyo ba i-drawing si Kuya Lyndon? Please ate. Nakapout pa na saad ni Hugh sa kanya. Sige! Alanganin niyang tugon at kinuha ang lapis at sketchpad. Yehey! Masayang pumalakpak naman ang bata. Oh kuya, stay still ka lang ha, para madrawing ka ng maayos ni ate. Saad naman ni Yu kay Lyndon. Oh, okay. Alanganing tugon na lamang ni Lyndon. Nagsimula ng gumuhit si Yvonne sa kanyang sketchpad. I'm so excited! Masiglang pahayag ng batang si Yu patungkol sa guhit ng kanyang ate Yvonne. Yu! Napalingon ang bata sa kanyang ina na tumatawag sa kanya. Halika muna rito, may papakita si mama sa'yo. Agad namang napatakbo ang bata sa kanyang ina. Okay po mama. Talagang ibinubugaw mo na sa akin ng anak mo, tita? Sa isip-isip ni Yvonne. Maaari ka nang gumalaw, Lyndon Gray. Okay lang naman talaga kahit hindi ka magpaka-estatwa riyan. Sinabayan ko lang si Yu kasi gustong-gusto niya matuto. Wika ni Yvonne sa binata. Oh, okay. Saad naman ito. Patuloy naman sa pagguhit si Yvonne sa hiniling sa kanya ni Yu. Magaling ka talaga mag-drawing, no? Wika ni Lyndon habang tinitingnan ang mga guhit niya kanina kasama ang bata. Hindi naman masyado. Ito kasi ang libangan ko, kaya habang tumatagal, nag-i-improve naman. Tugon niya sa binata. Bukod sa pakikipaglaban at drag racing, nagdodrawing ka pa. Sinalo mo naman ata lahat ng talent at skills sa mundo. Sa isip-isip ni Lyndon. Ito oh! Saad ni Yvonne sabay lahad ng kakatapos niya lang na drawing ng binata. Tila nanlaki naman ang mga mata ng binata sa pagkamangha nang makita ang drawing ng dalaga. Wow! Saad ni Lyndon. Iyon ay drawing nung gabing una silang nagkita. Ito ay yung pasimula pa lang ang racing. Noong nakasakay siya sa kanyang race car habang napalingon siya kay Yvonne. Kamangha-mangha, saad ni Lyndon sa kanyang isip. Naaalala mo pa ang mga munting detalye na yun? Tila hindi makapaniwalang saad ni Lyndon sa babae. Konti. Nahihiyang tugon ng babae. Anong konti? Ikuhang-kuha mo nga mukha ko rito. Namamanghang wika ni Lyndon.
Ang ganda! Sobra! Nakangiting saad pa ng binata habang hindi maalis ang tingin sa sketchpad na nasa kanyang kamay. Salamat! Napapatungong tugon ni Yvonne. Ano ba yan? Hindi ako sanay sa mga compliments. Isip-isip ni Yvonne. Akin na to ah! Saad ng binata na ikinatingin ni Yvonne sa kanya. Sige! Tanging tugon na lang niya rito. Hating gabi nang magising si Lyndon dahil nakaramdam siya ng uhaw. Ngunit nang madaanan niya ang glass door ng kanilang veranda ay nagulat siya nang naroroon si Yvonne. Hindi niya alam, ngunit tila may sariling utak ang kanyang mga paa at kusa ito nagpunta sa kanilang veranda. Hindi ka pumunta ron? Napaigtad si Yvonne sa gulat nang magsalita bigla ang binata sa kanyang likuran. Wala namang gulatan, Lyndon Gray! Huh! Asik niya rito sa binata. Pasensya na! Napakamot na saad ng binata. Okay lang. Tugon na lamang ni Yvonne. Hindi ka nagpunta ron? Pag-uulit ni Lyndon sa kanyang tanong na tumutukoy sa kanilang racing area. Day off ko kapag weekends. Natatawang saad ni Yvonne. Ikaw ba? Balik tanong niya rito. Day off ko rin kapag weekends. Natatawang panggagaya ni Lyndon sa sagot ni Yvonne na ikinatawa naman ng huli. Ilang taon ka na nagda-drag race? Tanong ni Yvonne sa binata. Mula pa noong college. Nakangiting saad ni Lyndon. Napalingon naman saglit si Yvonne sa binata. Kakaibang saya sa iyong mga mata kapag drag race na ang usapan. Kaparehang saya nung nahawakan mo ang manibela ng iyong race car nung gabing yun. Wika ni Yvonne sa kanyang isip at hindi namamalayang napapangiti na rin pala. Bakit? Tanong ni Lyndon nang mapatingin siya sa dalaga at nakatitig ito sa kanya. Agad naman na napaiwas ng tingin si Yvonne kay Lyndon. Wala naman. May ibang kislap lang kasi sa mga mata mo kapag may kinalaman na sa drag racing. Saad ni Yvonne at napangiti. Kahit yun ba, nakahalata niya? Tanong ni Lyndon sa sarili. Yun kasi ang isang bagay na pinakagusto kong gawin. Nung panahon na gulong-gulong ang utak ko sa mga responsibilidad at kung ano ba talaga ang gusto ko sa buhay. Parang doon ako nakahanap ng, alam mo na, pahinga. Pagputol ni Yvonne sa sasabihin ni Lyndon. Napatingin naman si Lyndon sa babae at napatitig siya rito. Ganun ka rin ba? Sa isip-isip ni Lyndon. Yung tipong sa kahit anong pagod at gulo, may isang bagay kang babalingan na masasabi mong, okay para sa akin to. Nakangiting saad ni Yvonne habang nakapikit ang mga mata na tila ay dinaramdam ang malamig na simoy ng hangin at tila may isang memorya na inaalala. Bakit parang alam na alam mo ang takbo ng utak ko? Sambit ni Lyndon sa isipan at nag-iwas ng tingin sa dalaga. Ganun nga. Tanging sambit na lamang ni Lyndon. Thank you for your time, Mr. Veneracion. Wika ng isang lalaki habang tumayo at inilahad ang kanyang kamay kay Lyndon. Maraming salamat din, Mr. Gonza. Pagpapasalamat naman ni Lyndon at tinanggap ang kamay ng lalaki. Matapos ang lahat ng kanyang meetings sa iba't ibang mga kliyente at investors ay kaagad na nagpunta siya ng kanyang kondo upang kumuha ng iilang mga gamit. Bagay ka nga sa wall ko. Sambit ni Lyndon habang nakatingin sa drawing ni Yvonne na ngayon ay naka-frame na at nakasabit sa kanyang dingding. Nabaling naman ang kanyang tingin sa painting na katabi nito. Sana dumating ang araw na makilala pa kita muli. Saad niya habang nakatitig sa pen name ng pintor sa ibabang bahagi ng painting. Gray, sa wakas! Ilang linggo ka rin na hindi nagpakita sa amin. Natatawang saad ni Harold kay Lyndon at tinapik ang balikat nito. Naging busy lang ng kaunti sa opisina. Tugon niya sa kaibigan dahil halos 2 linggo na siyang hindi nakakapunta sa racing area. Anong kaunti? Hoy, ang dami mong na-miss dito. Pahayag ng kanyang kaibigan. Bakit? Anong nangyari? Kanyang tanong dito. Mukhang hindi ka na nag-iisa sa hit list ni na Brandon. Sagot ni Harold na nagpakunot ng kanyang noo. Anong ibig mong sabihin? Sunod-sunod silang tinalo ni Operio eh. Hindi lang sa gang fight, kundi pati na rin sa racing. E di ayun,
Alam mo namang hindi marunong tumanggap ng pagkatalo ang mga yon. Natatawang saad ni Harold. Teka nga, speaking of that woman, nasan na ba yun? Tanong ni Lyndon sa kanyang isip habang nagpalinga-linga. Sino hinahanap mo? Takang tanong ni Harold sa kanya. Ha? Wala naman. Tanging tugon ni Lyndon dito. Huwag mo sabihin na may babae na nakaagaw na atensyon mo. Tila may panunukso pang saad si Harold sa kanya. Tsk! Kung ano-ano na lang pinagsasabi mo. Tara na nga. Sambit ni Lyndon at nauna na siyang maglakad dito. Sumalang sa karera si Lyndon ng gabing iyon. Habang nagpapaharurot siya ng kanyang sasakyan ay hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang seryosong mukha ng isang dalaga sa gilid ng racing area kasama ang ibang mga nanonood. 2 linggo pa lang naman kitang nakilala, ngunit bakit parang may nag-iba sa puso ko? Pailing-iling na bulong ni Lyndon sa sarili. O ano bro, kita-kits na lang bukas? Saad ni Harold kay Lyndon na magpaalam na ito matapos ang karera. Sige, tugon ni Lyndon dito at nag-fist bump ito. Papunta na si Lyndon sa kanyang sasakyan nang namataan niya si Yvonne kasama ang isang lalaki. Yun ang kasama niya nung una ko siyang makita rito. Nobyo niya ba yan? Tanong niya sa sarili. Tila may sariling utak ang kanyang mga paa pagdating sa dalaga. Na malaya na lamang niya ang sarili na papunta sa direksyon ng mga ito. Let's go! Ihahatid na lang kita! Rinig niyang saad ng lalaki kay Yvonne. No! Sa akin siya sasabay! Napalingon naman ang dalawa sa kanya nang bigla siyang nagsalita. At ngayon, tila ang kanyang bibig ay may sarili na ring isip. Napatingin naman ang lalaki kay Yvonne nang may pagtataka sa mga mata nito na tila nagtatanong kung sino ang lalaking nakikisali sa usapan ng may usapan. Ah, Echo! Ito pala si Lyndon. Siya ang anak ng best friend ni Mama, Lyndon Gray. Ito naman si Echo. Isa sa mga malapit kong kaibigan dito. Pagpapakilala ni Yvonne sa dalawa. Echo ha? Sa isip-isip ni Gray. Ah, yeah. Kilala ko siya. Isa siya sa mga pinakamagaling na racers na nakilala ko. Nagtataka lang ako na magkakilala pala kayo. But now I know why. Nakangiti nitong saad sa dalaga. So, let's go? Baling na tanong ni Lyndon kay Yvonne. Sige. Alanganin na sagot ni Yvonne. Eko, maraming salamat ha. Sasabay na ako sa kanya. Bye! Ingat ka! Tugon niya sa binatang si Echo at napatango na lamang ang huli. Nakasunod lang si Yvonne kay Lyndon hanggang sa marating na nila ang sasakyan nito. Akmang bubuksan na ni Yvonne ang pinto ay naunahan siya ng binata nang pagbuksan siya nito ng pinto. Thank you. Nahihiyang tugon ni Yvonne sa binata. Tahimik lamang silang dalawa habang bumabiyahe pa uwi sa bahay nila Lyndon. Ang galing mo kanina ron ah. Pagpuri ni Yvonne kay Lyndon na tinutukoy ang karera kanina upang mabasag ang katahimikan. Salamat. Kailan ka ulit kakarera? Pagtatanong ni Lyndon sa dalaga. Hindi nga ako sure eh. May laban ba ako bukas? Sagot nito sa binata na tinutukoy ang gang fight na magaganap bukas. Matagal ka na ba sumasali sa mga gang fight? Hindi mapigilan na tanong ni Lyndon sa dalaga. 15 years old. Sagot nito sa kanya na naging dahilan ng dagli ang paglingon niya sa dalaga. Ganun siya kaaga na sumasali sa gang fights? Sa isip-isip ni Lyndon. Wow! Ang bata mo pa nun ah! Sambit ni Lyndon na mahinang ikinatawa ni Yvonne. May mas bata pa nga sa akin nung panahong yun eh. Nung sumali ako, may nakalaban akong 13 years old. Talo nga ako nun eh. Yun din ang una pagkakataon na natalo ako mula nung sumali ako. Pagbabahagi ni Yvonne sa kanya. Parang hindi ko maproseso ang mga sinasabi mo. Natatawang saad ni Lyndon na siya ring ikinatawa ni Yvonne. Nang marating nila ang bahay ni Lyndon ay kaagad na silang umakyat na sari-sarili nilang kwarto. Thanks for the ride. Good night, Lyndon Gray. Nakangiting baling ni Yvonne sa binata habang nakatayo siya sa pintuan ng kanyang kwarto. Good night, Yvonne.
Nakangiti namang tugon ng binata sa dalaga bago sila tuluyang pumasok ng kanilang mga kwarto. Bakit ka nakangiti, Yvonne? Para ka namang teenager na kinikilig sa kanyang crush. Teka, anong crush, uy? Sa isip-isip ni Yvonne habang nakahiga na siya sa kanyang kama. O anak, dito ka pala sa bahay umuwi? Takang tanong ng nanay ni Lyndon sa kanya nang bumaba siya sa kanilang kusina. Good morning, ma. Nakangiting bati nito sa ina at hinalikan ng noo nito. Opo, umuwi po ako kagabi. Sagot niya sa tanong nito. Bakit? Tanong ng ina sa kanya. Anong bakit, ma? Natatawang tanong nito sa ina. Hindi ka naman umuuwi rito kapag weekdays ah. Bakit ngayon? Wika ng kanyang ina. Magandang umaga po, tita. Napalingon naman sila sa dalaga na kararating lang sa kusina. Magandang umaga rin, Lyndon Gray. Bati nito sa binata nang mabaling ang tingin niya rito. Magandang umaga, iha. Ganting bati rin ng ginang sa kanya. Nabaling naman ang tingin nito sa kanyang anak at tila may panunukso niya itong tiningnan. Parang alam ko na kung bakit. Ito talagang mama ko, malisyosa. Sambit ni Lyndon sa kanyang isip. How's the company doing, anak? Tanong ni Ginoong Venerasyon sa anak habang sila'y nag-aalmusal. I just closed a deal with Mr. Leondale kahapon pa. Sagot nito sa ama na ikinangiti naman ng huli. Good, I trust you with our company. Tugon ng kanyang ama. Thanks pa, I will never let you down. Saad niya sa kanyang ama. Hindi ko babaliin ang tiwalang ibinigay mo sa akin pa. Sa isip ni Lyndon. Kaya ba hindi mo masabi sa kanila na isa kang drug racer? Dahil ayaw mong maiba ang tingin nila sa'yo? Tanong ni Yvonne sa kanyang isip. Malakas na hiyawan ang maririnig sa buong lugar habang pinapanood nila ang mga atake at pagsangga ni Yvonne sa kalaban nito. Seryosong nanonood naman si Lyndon at sinusundan ang bawat galaw ng dalaga. Napakapulido ng kanyang mga galaw. Napakahirap makitaan ng kahinaan kung paano mo siya talunin dahil hindi mo mahuhulaan ang takbo ng kanyang utak at mga galaw. Sa isip-isip ni Lyndon, napahiyaw ang lahat nang mahigpit na hinawakan at iniikot ni Yvonne ang braso ng lalaking kalaban at walang kahirap-hirap na ibinalibag ito. Parang ibang Yvonne na nakikita ko, sa isip ni Lyndon. Nang matapos ang laban ay sinalubong ni Lyndon ang dalaga at hinagisan ito ng towel. Ano to? Takang tanong ng dalaga. Towel? Balik naman na tanong ng binata. I mean, para saan? Pagtatama ng dalaga. Pamunas? Nakakunot noon na balik na tanong naman ng binata. Mahina na lamang napatawa ang dalaga habang umiiling-iling. Salamat, Lyndon Gray. Wika niya sa binata. Our queen of gang fights, you did it again. Sabay naman silang napalingon sa binatang nagsalita. Bilib ka na naman sa akin yan? Natatawang saad naman ni Yvonne dito. Di naman masyado, nasanay na. Natatawa nitong sambit. Nabaling naman ang tingin nito kay Lyndon. Oh, hey there bro. Hey. Maiksing tugon ni Lyndon dito at muling tumingin kay Yvonne. Sa akin ka na sumabay pagka-uwi. Sige, Lyndon Gray. Nahihiyang tugon niya kay Lyndon. Matapos ang ilang pakikipag-usap ay iniwan na muna sila ni Lyndon dahil may karera pa ito. Pagkaalis ng binata ay agad naman siyang siniko ni Echo. Anong meron sa inyo, Lyndon? Seryoso nitong tanong ngunit mahihimigan ang panunukso. Anong meron, uy? Tanong ni Yvonne na hindi tumitingin kay Echo. Tss, kunwari pa to. Para ka namang teenager na pinapansin ng crush kung makablush ka riyan. Natatawang saad ni Echo. Kaagad naman nakinapa ni Yvonne ang kanyang pisngi. Talaga? Namumula ba ako? Nababahalang tanong ni Yvonne. Tss, ewan ko sa'yo. Basta, siguraduhin mong hindi ka iiyak dahil sa lalaking yun ha. Baka may mabalian ako ng buto. Sambit pa ni Echo at kunwari ay nagsistretch pa ng kanyang mga braso at kamao. Oo naman ito.
Iyak agad? Sa isip-isip ni Yvonne. Humigpit ang pagkakahawak ni Lyndon sa manibela ng kanyang race car nang mapatingin siya sa gawin ni Yvonne habang masaya itong nakikipag-usap kay Echo. Kaano-ano ba niyang Echo na yun? Mainis na tanong ni Lyndon sa kanyang sarili. Mas lalo siyang nainis na nauunahan siya ng kalaban na racer. Tila ay nawalan siya ng focus dahil sa kanya nakikita at mga iniisip. Tinapakan niya ng may diin ng gas at kaagad niyang nahabol ang naunang race car at mas lalo pang pinaharurot ito. Anong nangyari? Muntik na yun ah! Kaagad na salubong sa kanya ni Harold pagkababa ng race car. Ngunit maging ito ay tila hindi niya narinig. Hoy! Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Harold na hindi naman binalingan ng pansin ni Lyndon dahil ang paningin nito ay napako sa dalawang taong nag-uusap sa hindi kalayuan sa kanilang pwesto. Ayun naman pala! Sambit ni Harold nang sundan nito ng tingin ang direksyon na tinitingnan ni Lyndon. May nangangamoy na selos! Hirit pa ni Harold na ikinalingon agad ni Lyndon sa kanya. Ano? Pag-uulit na tanong ni Lyndon sa sinabi ni Harold. Sabi ko kako, kung nakakamatay lang ang tingin, bumulagta na sa lupa yung lalaki na kasama ni Operio. Natatawang saad ni Harold. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Napaiwas ng tingin na sambit ni Lyndon. Hay nako, sige lang. Sa kakadinay mong yan, baka maunahan ka. Sige ka, ikaw din. Panunukso pang sambit ni Harold. Tanging tugon lang ni Lyndon at kaagad na lumapit sa direksyon na kanina pa niya hindi nilulubayan ng tingin. Natatawa naman na napapatingin na lang din si Harold sa kanyang kaibigan. Ganyan nga, Gray. Patunayan mo na hindi ka lang sa karera mabangis at mabilis. Natatawang saad ni Harold. Okay ka lang ba? Tanong ni Lyndon kay Yvonne habang nakasakay sila sa kanyang kotse pauwi. Oo naman. Alanganin na tugon ni Yvonne. Hindi ka ba nasaktan nung laban mo kanina? Tanong ulit ni Lyndon. Nako, hindi naman. May kaunting sugat lang sa braso. Magaling din kasi ang isang yon. Tugon ni Yvonne na kaagad ikinalingon sa kanya ng binata. Nasaan yung sugat mo? Tanong nito na may bahid ng pag-aalala. Nagulat si Yvonne nang biglang inihinto nito ang sasakyan sa isang tabi. Bakit ka huminto? Tanong niya rito. Patingin ng sugat mo. Diretsong saad nito. Ano? Naguguluhan na tanong ni Yvonne. Nasaan na yung sugat mo? Pag-uulit ni Lyndon. Tila naman ay may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa puso ni Yvonne nang tumingin sa kanya ang binata at nakikita niya sa mukha nito ang pag-aalala. Ipinakita niya naman dito ang sugat na natamo mula kanina na natamaan ng balisong ng kanyang nakalaban. Daplis lang naman to. Malayo sa bito, nahinto siya sa pagsasalita nang hinawakan ni Lyndon ang kanyang braso at sinuri ang sugat na natamo. Ramdam ni Yvonne ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. May hinalungkat si Lyndon mula sa kanyang sasakyan at kaagad na binalikan ang sugat ni Yvonne. Lyndon Gray. Sambit na lamang ni Yvonne nang dampian ni Lyndon ng bulak ang kanyang sugat. Dito na lang kita gagamutin. Baka hindi ko na magawa bukas dahil maaga pa akong pupunta ng kumpanya. Hindi naman nakaimik si Yvonne at nakatitig lang siya sa binata. Lyndon Gray, bakit mo to ginagawa? Naguguluhan na tanong ni Yvonne sa sarili. Alam mo bang, manghang-mangha ako nung unang beses kitang makita na nakikipaglaban. First time ko kasi makakita ng babae na kasing tapang at lakas mo. Pero nung matapos ang laban mo nung gabing yun, may tanong na pumasok sa isip ko. Parang gusto kitang tanungin kung hindi ka ba nasaktan. Kung wala ka bang sugat. Parang ganun. Napatulala na lamang si Yvonne sa binata dahil sa mga katagang binitawan nito. Tila hindi maproseso ng kanyang utak ang lahat ng sinasabi nito sa kanya. Ni hindi niya alam kung papaano itong sagutin o kung ano ang dapat niyang sabihin. Parang gusto kitang alagaan. Saad pa ni Lyndon na mas lalo nagpabilis ng tibok ng puso ni Yvonne. Lyndon Gray,
Alam ko masyadong mabilis to. Kasi ilang linggo pa lang naman tayong nagkakilala. Pero ewan ko rin sa sarili ko. Sambit ni Lyndon na may halong pagtawa pa. Parang gusto na lang kitang ibulsa. Yvonne, I want to keep you. Napatitig na lamang si Yvonne sa mga mata ng binata na mariing nakatitig sa kanya. Ramdam niya ang sinseridad sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Lyndon Gray. At yan pa, yung pagtawag mo sa akin ng ganyan. Ewan ko, pero parang gustong-gusto kong palaging marinig. Saad nito at napapakamot pa sa kanyang ulo. Alam ko nabigla ka. Nabigla nga lang din ako. Bakit ngayon lumabas tong mga to sa bibig ko? Hindi mo naman ako kailangang sagutin. Wala kang kailangang sabihin. Gusto ko lang malaman mo, okay? Nakangiti pa nitong wika sa kanya. Hindi alam ni Yvonne kung paano sila nakarating sa bahay ni Lyndon. Pakiramdam niya ay nakatulala lamang siya sa buong biyahe at ramdam niya na binibigyan siya ng oras ng binata na mapag-isipan at maproseso lahat ng ipinagtapat nito. Ano ba naman Lyndon Gray, patulugin mo naman ako. Mahinang wika ni Yvonne habang pagulong-gulong sa kanyang kama. Hindi mawaglit sa kanyang isip ang sinabi sa kanya ng binata kanina lamang. Bakit ba kasi bigla-bigla na lang kung anong pinagsasabi? Dugtong pa niya at idiniin ang unan sa kanyang muka at impit na napasigaw habang naaalala ang mga sinabi ni Lyndon. Napapahikap si Lyndon sa kanyang opisina. Mabuti na lang at natapos na ang lahat ng mga meetings niya ng araw na yon. Bakit ba parang pagod na pagod ako? Di naman ito ang unang beses na ilang oras lang ako nakatulog. Inis na sambit ni Lyndon sa sarili. Ngunit ito ang unang beses na hindi maayos ang tulog mo dahil sa isang babae. Tila ay sagot naman ng kabilang parte ng kanyang utak. Napagdesisyon na lamang ni Lyndon na magpunta sa coffee shop ni Harold upang maalis ang isip sa gumugulo nito. Nang marating niya ang coffee shop ay nabigla naman siya nang pagkapasok niya ay natamaan niya ang isang napakapamilyar na figura ng babae na nakatalikod sa kanyang gawi at matama na nakatingin sa painting na naroroon sa paborito niyang pwesto. Matapos niyang makapag-order ay nilapitan niya ang babae na mataman pa rin na nakatitig sa naturang painting. Nakakalungkot Tanong niya sa dalaga na siya namang ikinabigla nito. Napalingon sa kanya si Yvonne at napakunot pa ang noo nito na tila nagtataka kung bakit siya naroroon. Tuluyang tumayo si Lyndon sa tabi ng dalaga at hindi inalis ang kanyang paningin sa painting na nasa harap. Noong unang beses na nakita ko ang painting na to, unang naramdaman ko talaga ay lungkot. Ewan ko lang pero parang pakiramdam ko habang ginagawa to ng kusino man sa likod nito ay parang ang lungkot-lungkot niya. Yung parang may pinagdaanan siya habang pinipinta niya to. Seryosong saad ni Lyndon na parang inaalala ang unang beses na nasilayan niya ang naturang painting. Habang minamasdan ko to nung oras na yon, ramdam ko yung sakit, lungkot at bigat. Madamdamin na wika ni Lyndon. Pero habang tumatagal, sa tuwing pumupunta ako rito at tinitingnan ko tong painting na to, gumagaan ang pakiramdam ko. Parang nakakahinga ako. Mariin na napatitig si Yvonne kay Lyndon. Tama na, Lyndon. Hulog na ako. Sa isip-isip ni Yvonne. Oh, bakit? Takang tanong ng binata nang mapansin na kakaiba ang titig sa kanya ng dalaga. Napaiwas naman kaagad ng tingin ang huli. Nakakamanghalang. Sobrang rare lang ng mga taong katulad mo. Yung nakikita ang puso ng mga paintings. Nakangiti nitong saad habang matama na nakatingin sa painting na nasa harap. May iba kasi na na-appreciate lang ang ganda na nakikita sa mata. Ngunit hindi naman umaabot sa puso nila. Pagpapatuloy pa ng dalaga. Sa'yo ba? Ano ba nakikita mo sa painting na to? Tanong sa kanya ng binata at sumulya pa ito ng panandalian sa kanya. Nginitian niya saglit ang binata bago ibinalik ang tingin sa painting. Pag-asa, madamdaming saad ni Yvonne, na kahit anong hirap at pighati na ang hatid ng buhay sa'yo, may bagong umaga.
Palaging may bagong pag-asa habang humihinga. Tulad mo, may mga tao rin na naghahangad na makita ang liwanag. Tulad mo, may mga tao rin na naghahanap ng rason para magpatuloy sa buhay. Kaya bigyan mo sila. Maging rason ka. Yvonne, gaano ba kasakit ang pinagdaanan mo nang masabi mo ang lahat ng to? Sa isip ni Lyndon. Naputol ang usapan nilang dalawa nang dumating ang kani-kanilang mga orders. Tuluyang umupo ang dalawa sa usual spot ni Lyndon. Bakit ka pala napadpad dito? Tanong ni Lyndon sa dalaga. Nagpunta kasi ako ron sa mall malapit dito. Tsaka, naglakad-lakad ako. At ayun, nakita ako to. At parang nagustuhan ko yung ambience. Sagot naman ng dalaga sa tanong ng binata. Maganda talaga rito. Masasarap din ang mga pastries at mga coffee nila. Nakangiting puri ng binata. Usual customer ka rito? Pansin ko kasi kilala ka ng waitress. Panghuhula naman ni Yvonne. Pag wala na akong ginagawa sa opisina o kaya tapos na mga meetings ko, rito ako tumatambay. Tsaka dahil din dyan, saad ni Lyndon sabay turo sa painting. Napatitig naman saglit si Yvonne kay Lyndon at mahinang napatawa. Bakit? Takang tanong ni Lyndon sa dalaga at mahina rin na napatawa. Isa talaga yan sa dahilan ng pagpunta mo rito? Tanong ng dalaga sa kanya. Oo naman, gaya nga ng sabi ko kanina, nakakagaan ng pakiramdam ang painting na yan. Sa tuwing pumupunta ako rito tumitingin dyan, parang nakakahinga ako. Ewan ko ba, pero may ganun siya na impact sa akin. Malapad na napangiti ang dalaga sa sinabing iyon ng binata. Ikaw flattered na masyadong painter niyan. Natatawang saad ng dalaga habang hindi mapigilan ng ngiti sa mga labi. Isa rin yan Napaka-mysterious ng taong nasa likod ng painting na yan. May part nga sa akin na gustong-gusto siyang makilala. Sambit ng binata. Napatingin naman si Yvonne saglit sa binata. Bakit? Tanong niya rito. Wala lang. Parang gusto ko lang marinig ang kwento niya. O hindi ko alam. Basta, parang gusto ko lang siya makilala. Natatawang saad ni Lyndon. Nakilala mo na siya, Lyndon Gray. Sa isip-isip ni Yvonne. Sana, sinama niyo na lang ako, Ma'am. Dad, bakit niyo naman ako iniwan mag-isa? Paano na ako? Humahagulhol na sambit ni Yvonne habang nakatingin sa picture frame ng kanyang mga magulang. Mommy, Daddy, hindi ko kaya mag-isa. Kunin niyo na lang din po ako. Isama niyo na po ako. Punong-puno na hinagpis ang puso ni Yvonne. 1 linggo na ang nakaraan mula nang mamatay mula sa isang aksidente ang kanyang mga magulang. Kung hindi niyo ako isasama, ako na lang mismo ang gagawa ng paraan para sumunod sa inyo. Madaling nagtungo si Yvonne sa kanilang sala habang bitbit ang picture frame ng kanyang mga magulang. Hinalughog niya ang cabinet na naglalaman ng iba't ibang mga gamot. Akmang bubuksan na niya ang isang bote nang biglang tumunog ang kanilang doorbell. Hindi niya alam, ngunit tila may sariling utak ang kanyang mga paa at madali ito nagtungo sa kanilang gate. Sulat po para kay Yvonne Operio. Saad ng lalaking may bitbit na malaking bag. Tinanggap ni Yvonne ang sulat kahit may pagtataka kung kanino galing. Nang makapasok muli sa bahay ay agad siyang umupo sa sahig at sinuri ang puting envelope na hawak niya. Wala man lang address kung kanino ito galing. Binuksan niya ito at binasa ang sulat sa loob. Muli, hindi ko alam kung sino talaga ang katauhan sa likod ng iyong gamit na pangalan. Nais kitang pasalamatan ng personal. Ngunit ito'y hindi napahintulutan. Maraming salamat. Dahil sa'yo, muli ko nakita ang rason na magpatuloy. Salamat dahil naging rason ka ng muli kong pagkabangon. Sa karera ng buhay kong ito, ang iyong gawa ang naging pahinga ko. Sana, kapag dumating din ang punto sa buhay mo na nais mo nang sumuko, maalala mong naging rason ka na may isang tao na piniling magpatuloy. Malugod na nagpapasalamat, muling bumabangon. Tuloy-tuloy ang agos ng mga luha ni Yvonne matapos basahin ang sulat. Hindi niya napigilan ang mga malalakas na hikbi na kumawala mula sa kanyang bibig.
Umagos sa mga luha ni Yvonne habang hawak-hawak ang sulat na sumalba sa buhay niya ilang taon na ang makalipas. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, matagal nang walang Yvonne Operio sa mundong to. Salamat dahil sa'yo, muling nagkaroon ng dahilan ng buhay na to. Lumuluha man ay may ngiti pa rin sa mga labi na usal ni Yvonne habang nakatingin sa sulat na nasa kanyang mga kamay. Kumusta na ang bahay na pinapagawa mo, Iha? Tanong ng ama ni Lyndon kay Yvonne habang sila'y naghahapunan. Okay naman po. Titingnan ko nga po bukas upang makita ko kung ano na ang lagay. Nakangiti niyang saad dito at nagpatango-tango naman ang Ginoo. Kung gano'n ay magpasama ka na kay Lyndon, Iha. Singit naman ng ina ni Lyndon. Nako, huwag na po. Busy po yun sa trabaho. Okay lang naman din po ako. Saad ni Yvonne sa nanay ni Lyndon. I insist, Iha. Tatawagan ko yun mamaya nang makauwi ng maaga bukas. Pagpupumilit pa ng ina habang natatawa naman ang asawa nito na tila alam ang kalokohan na nasa isip ng asawang babae. Nakakahiya naman po kay Lyndon kasi, tita. Alanganin na saad ni Yvonne. Don't be, Iha. For sure, Lyndon won't mind na samahan ka bukas. Gatong pa ni Mr. Veneracion at kinindatan pa nito ang asawang babae. Wow ha, bagay nga kayo. Sa isip-isip naman ni Yvonne. Kauuwi lang ni Lyndon sa kanyang kondo nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kaagad niya itong sinagot nang makita ang caller ID. Ma, napatawag ka? Tanong niya sa ginang na nasa kabilang linya. Iho, may hihingin sana ako na pabor sa'yo. Please, anak? Malambing na wika nang nasa kabilang linya. Sure ma, ano ba yon? Tanong niya habang umuupo sa kanyang sofa. Maaari mo bang samahan si Yvonne bukas? Titingnan niya kasi yung bahay na pinapagawa niya. Ayoko naman siyang pumuntang mag-isa. Wika nito sa kanyang anak. Sige ma, sasamahan ko po siya bukas. Diretsong pagpayag ni Lyndon sa hinihingi ng kanyang ina. Yay! Thank you talaga, anak. Alam ko naman na hindi ako mahihirapan na hingin yon sa'yo. Tumatawa na tila pa kinikilig na wika ng kanyang ina. Matapos magpaalam dito ay ibinaba na niya ang tawag at napatingin sa painting na nakasabit sa kanyang dingding. Kung hindi dahil sa'yo, I wouldn't have met that amazing woman na nakatira sa bahay namin ngayon. Thank you. Nakangiti niyang saad na tila ay kinakausap mismo ang pintor nito. Wala ba kayong bahay dito noon pa? Tanong ni Lyndon kay Yvonne habang nagbabiyahe sila patungo sa location ng bahay nito. Meron naman. Kaso nung umalis na kami papunta ng ibang bansa, napagdesisyon na ng parents ko na magstay na roon for good. Kaya ibinenta na nila mga properties nila rito. Ang natira na lang ay yung lupa na pinatayuan ko ng bahay. Sagot niya naman sa tanong nito. So, you're staying there alone? Tanong nito sa dalaga. Parang ganun na nga. Tugon naman ito sa kanya. Hindi mo ba sila kasama titira roon? Napatingin naman saglit si Yvonne sa binata bago binalik ang atensyon sa kalsada na tinatahak nila. Hindi pala nabanggit ni Natita sa kanya. Sa isip-isip ni Yvonne. Wala na ang both parents ko. Namatay sila sa isang car accident ilang taon na ang nakalipas. Sambit ni Yvonne nang muntik nang nagpatigil sa pagmamaneho ng binata. I'm sorry. Mahinang sambit ni Lyndon habang ginawaran ng panandali ang tingin si Yvonne. I'm really sorry. Tumingin naman sa kanya ang dalaga at ngumiti ng kaunti. Ano ka ba? Okay lang. Tanggap ko naman na. Tsaka kahit wala na sila physically, patuloy naman sila nabubuhay sa alaala at puso ko. Nakangiting wika ni Yvonne. May humaplos naman nakakaibang pakiramdam sa puso ni Lyndon dahil sa sinabing yon ni Yvonne. Ang tapang mo! Hindi niya napigilan na sabi. Ganon talaga. Naisip ko rin kasi na hindi nila gugustuhin na palagi na lang akong lugmok. Kaya heto, bumabangon at kinakaya. Hindi napigilan ni Lyndon ang sarili. Namalaya na lamang niya ang kanyang kanang kamay na hawak-hawak na ang kamay ng dalaga.
Parang may paru-parong dumapo sa kalamnan ni Yvonne nang dumapo ang kamay ni Lyndon sa kanyang kamay. Kakaibang kiliti ang hatid nito sa kanyang puso. Salamat, Lyndon Gray, sa isipan ni Yvonne. Ang ganda! Namamanghang puri ni Lyndon sa bahay na nasa kanyang harapan. Hindi pa man ito tuluyang tapos ay makikita na ang ganda ng disenyo ng naturang bahay. Salamat, Lyndon Gray. Ako mismo nag-sketch ng bahay na to. Hinayos nung kaibigan kong architect at ang ganda ng kinalabasan. Kaya excited na talaga akong matapos to eh. Ngiting saad niya at nabigla naman siya na lumingon siya sa binata ay matama nitong nakatitig sa kanya. Bakit? Nahihiya niyang tanong. May hindi ka pa ba alam na gawin? Tanong ng binata sa kanya. Ramdam ni Yvonne ang pag-iinit ng kanyang pisngi dahil sa papuri sa kanya ng binata kaya napaiwas siya rito ng tingin. Ewan ko sa'yo. Tanging sabi na lamang niya sa binata. Nakipag-usap naman si Yvonne sa mga workers na patuloy na nagtatrabaho sa kanyang bahay. Bandang 6:00 na nang umalis sila Yvonne sa naturang lokasyon. Saan na tayo ngayon? Tanong ni Lyndon sa dalaga habang pasakay na sila sa sasakyan. Hindi pa ba tayo uuwi? Balik naman na tanong ni Yvonne dito. Gusto pa kitang makasama. Banat ni Lyndon sa dalaga na ikinabigla nito. Ewan ko sa'yo, Lyndon Gray. Kung ano-anong pinagsasabi mo dyan. Kunwari ay inis na saad ni Yvonne habang pilit na tinatago ang kilig na nararamdaman. Napatawa naman ng mahina ang binata dahil sa gawing ito ng dalaga. Saan tayo? Tanong ni Yvonne dito dahil kanina pa sila bumabiyahe at hindi ito ang daan na pauwi sa kanila. Secret, malapit na tayo. I'm sure magugustuhan mo ron. Ngiting saad ni Lyndon sa kanya. Okay, sabi mo eh. Tanging tugon na lamang ni Yvonne at ine-enjoy ang kanilang biyahe. Matapos ang ilang minuto ay natagpuan na lamang ni Yvonne ang kanilang mga sarili na nasa tuktok ng parang isang bundok. Madali siyang bumaba ng sasakyan at sobrang namangha sa tanawin na nasa kanyang harapan. Wow! Ang ganda rito, Lyndon Gray! Manghang sabi ni Yvonne habang nakatingin sa nagagandahang city lights. Sabi ko sa'yo magugustuhan mo eh. Tugon sa kanya ng binata at nginitian siya nito. Sumunod si Yvonne kay Lyndon sa pagkakaupo nito sa may hood ng kanyang sasakyan. Nilalasap niya ang sariwang hangin na tumatama sa kanyang muka habang nakapikit ang kanyang mata. Nang magmulat siya, ay napalingon siya sa binatang kanina pa palang nakatitig sa kanya. Dati, di ko masyado na-appreciate ang lugar na to. Not until I came here with you. Totoo ngang nagiging iba ang tanawin kapag kasama mo ang taong tinitibok ng puso mo. Walang pakundangan na saad nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Lyndon Gray. Yvonne, ewan ko pero sa tuwing kasama kita, parang ang daling maging ako. Sambit nito at iniwas ang tingin sa dalaga. Parang may kakaibang pakiramdam ang humaplos sa puso ng dalaga nang makita ang mga mata nito habang sinasabi ang mga katagang iyon. Kapag ikaw ang kaharap ko, hindi ko kailangan na magpanggap. I can be who I am when I'm with you. Hindi napigilan ni Yvonne ang sarili at hinawakan niya ang mukha nito at pinaharap sa kanya. Because you really don't have to. Hindi mo kailangan magpanggap. You're Lyndon Gray. Matalino, mabuting anak, at malaya. Gawin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Hindi mo kailangan maging sino man para matanggap ng mga tao. Just be Lyndon Gray. Malambing na saad niya sa binata. Ikinabigla niya ang pagyakap ng binata sa kanya ng buong higpit. Thank you, Yvonne. Thank you. Madamdaming saad nito. Ginantihan niya naman ito ng yakap at tapik sa likod. Bumitaw mula sa pagkakayakap sa kanya ang binata at hinarap siya nito at tinitigan sa kanyang mga mata. Yvonne Operio, hindi na kita nais pakawalan pa. Papayagan mo ba akong ligawan ka? Buong sinseridad na wika ni Lyndon kay Yvonne. There's no holding back, Yvonne.
Wika ni Yvonne sa sarili. Hindi masidla ng tuwa na naramdaman ni Lyndon nang tumango ang dalaga habang may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Muli niyang niyakap ng mahigpit ang dalaga. Maraming salamat, Yvonne. Buong puso niyang wika sa tenga ng dalaga. Ma, Pa, nililigawan ko na po si Yvonne. Pagtatapat ni Lyndon sa kanyang mga magulang habang naroroon sila sa opisina ng kanyang ama. Hay, naku anak! Kinabahan pa naman ako kanina kung bakit nais mo kami makausap ng papa mo at dito pa sa opisina niya. Yan lang naman pala Nahinto sa pagsasalita ang kanyang ina nang tila may napagtanto ito. Teka, tama ba yung dinig ko? Nililigawan mo na si Yvonne? Tanong nito na parang sinisigurado pa ang sinabi sa kanila ng anak. Lalong lumaki ang kanyang mga mata nang tumango-tango ang kanyang anak sa kanyang tanong. Ay! Silang dalawa ng kanyang ama ang nagulat nang bigla na lamang nagtitili ang kanyang ina at tumalon-talon pa ito. Dante! Naririnig mo ba yon? Nililigawan na ng anak natin si Yvonne! Ay, nako! Narinig na ang mga dasal ko! Patuloy pa nito na tila ay kinikilig at kinakalabit pa ang kanyang asawa. Yeah, she's the happiest. Natatawang saad na lamang ng lalaking benerasyon. Tumawa naman si Lyndon sa inasal ng kanyang ina at nakahinga ng maluwag. Masaya ako para sa'yo anak. Sana'y masungkit mo ang kanyang matamis na oo. Wika ng kanyang ama at tinapik pa ang kanyang balikat. Thanks pa, ngiti niyang sabi sa ama. Ibig ba sabihin nito ay dito ka uuwi palagi? Nanunuksong tanong ng kanyang ina. No ma, doon pa rin ako sa kondo ko. Pero uuwi naman ako paminsan-minsan dito. May trabaho pa rin na nag-aantay sa akin sa kumpanya. Tugon niya sa ina. Nabigla naman siya nang bigla siyang niyakap nito. Thank you so much, anak. Thank you sa lahat. I love you. Madamdaming saad nito na tila ay naluluha pa. I love you, ma. Ganti niya rin na saad dito. Hey there, lover boy! Kantsaw agad sa kanya ni Harold nang magkita sila nito sa coffee shop. Nagpailing-iling na lamang siya sa panunukso nito sa kanya at dumiretso sa kanyang usual spot ng naturang coffee shop. Akala ko talaga tuluyan ka na magpapakasal na lamang kay Betty. Natatawang sambit nito na tinutukoy ang race car ni Lyndon. Baliw! Natatawang sambit ni Lyndon at pabirong binatukan ng ulo ni Harold. Pero masaya ako para sa'yo Para naman hindi na puro negosyo at racing ang nasa utak mo. Natatawang saad nito sa kanya. At bro, she's a keeper. Nakangiting pahayag nito sa kanya na ikinangiti rin ni Lyndon. Ikaw ha? Napalingon si Yvonne sa ginang na biglang nagsalita sa kanyang tagiliran. Andito siya ngayon sa hardin ng bahay ng mga ito na nilalanghap ang bango ng mga bulaklak na naroroon. Magandang hapon po, tita. Nakangiti niyang bati rito. Naku, sa susunod, mama na ang itatawag mo sa akin. Kinikilig na wika nito sa kanya. Po? Nako, huwag ka nang magpanggap. Natatawa na sambit nito sa kanya. Sinabi na sa amin ni Lyndon na nililigawan ka na niya. Nakangisi nitong sabi kay Yvonne. Alanganin na napangiti na lamang si Yvonne sa ginang. Nabigla siya nang hinawakan nito ang kanyang mga kamay at seryoso siyang tinitigan sa mga mata. Thank you for giving my son a chance. Masaya ako na ikaw ang babaeng minamahal niya. Masaya ako na nahanap ka niya. Suminghot pa ang ginang at tila ay maiiyak na ito. Noong bata pa yung anak kong yun, palagi na lamang pag-aaral ang inaatupag nun. Sa kagustuhan niyang mapasaya kami, ay nalilimutan na niya ang sarili niya. Ewan ko ba? Hindi naman namin siya pinipressure ng ama niya pero ang dami niyang gustong mapatunayan. Kahit alam kong ayaw niya ng business, pinag-aralan pa rin niya. Para raw maging proud kami sa kanya. Tuluyan na ngang naiyak ang ginang.
Marahan naman na hinaplos ni Yvonne ang likod nito at patuloy na nakikinig dito. Nakikita ko na ang lungkot-lungkot ng buhay ng anak ko. Kahit hindi niya ipakita sa amin. Alam ko na bibigatan na siya kung minsan. Kaya naman ginawa namin ang lahat para hindi niya maisip na pinipilit namin siya sa mga bagay na ayaw niya. Kaya nang makita ko kung paano niya ipagpaliban ng trabaho niya para sa'yo, parang nakaramdam ako ng ginhawa. Alam kong ikaw na. At nakikita ko naman na mabuti kang bata. Wala na akong ibang hihilingin pa, kundi ang kasiyahan yung dalawa. Maging si Yvonne ay maluha-luha dahil sa sinabi ng ginang. Mahigpit niya itong niyakap. Maraming salamat po, tita. Salamat din po sa pagmamahal niyo sa akin. Mula pa noong pumanaw sina mami at daddy ay hindi kayo nagkulang sa pangungumusta sa akin. Salamat po talaga. Madamdamin niyang pahayag sa ginang. Ano ka ba? Hindi ka naman iba sa akin, iha. Ngayon pa lang, welcome to the family. Saad ng ginang na may matamis na ngiti at hinaplos pa nito ng marahan ang kanyang mga pisngi. Ilang buwan ang lumipas at hindi man lang nagbabago ang consistency ng binata sa panliligaw kay Yvonne. Kahit pa man busy ito sa kumpanya ay hindi nito kinakalimutan na bigyan ng panahon si Yvonne. Hey, bumaba ka dito sa gate mo. Sambit ni Lindon sa kabilang linya. Kaagad naman na napatakbo si Yvonne sa bintana ng kanyang kwarto at naroroon nga ang binata sa harap ng gate niya. Ilang linggo na rin mula nang makalipat na siya sa wakas sa kanyang bahay. Bakit? Anong meron? Takang tanong ni Yvonne habang dali-daling inayos ang sarili. Can I take you out on a date? Malambing na tanong ng nasa kabilang linya. Bigla-bigla ka na lang talaga nagyayaya. Natatawang sambit ni Yvonne. Matapos makapag-ayos ay kaagad siya na bumaba ng kanilang bahay. Isang bouquet ng paborito niyang bulaklak ang sumalubong sa kanya sa labas ng gate na hawak-hawak ng gwapong binata sa kanyang harapan. Hi, para sa'yo. Yvonne, umayos ka. Itago mo naman kahit kaunti ang kilig mo. Saway ni Yvonne sa sarili sa kanyang isip. Salamat, Lindon Gray. Nakangiti nitong wika sa binata. Pinagbuksan naman siya nito ng pinto na makapasok siya sa loob. Saan tayo pupunta? Maligalig na tanong niya rito nang umandar ang sasakyan. Secret. Nakangising wika ng binata sa kanya. Ang hilig mo talaga sa sorpresa. Kinikilig ng wika ni Yvonne sa kanyang isip. Makaraan ng ilang minuto ng pagbabiyahe ay natutop niya ang kanyang bibig nang makita ang sorpresa ng binata para sa kanya. Surprise! Nakangiting sambit ng binata habang siya ay hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Nakakainis ka naman, Lindon Gray! Nakapout na saad niya at tila ay nagiging emosyonal na. Dinala siya ng binata sa tabing dagat kung nasaan sinet up niya ang parang tent na may maraming mga LED lights at sa gitna nito ay may nakalatag na carpet na may mga pagkain. Bakit ka ba ganito, Lindon Gray? Nakakainis naman eh. Naiiyak na sambit ni Yvonne sa binata. What? Natatawang tanong nito pabalik sa kanya. Bakit ba palagi mo na lang akong ginaganito? Palagi mo na lang pinapasaya ang puso ko. Pahayag ni Yvonne habang nakatitig sa mga mata ng binata. Ninitian siya nito at hinaplos ang kanyang pisngi. Kasi deserve mo ang pasayahin at dahil mahal kita. Sinsero nitong sambit at hinalikan ng kanyang noo. Umupo na sila sa may buhangin na nilatagan ng carpet at tila nagniningning ang mga mata ni Yvonne sa mga pagkain na nakikita niya sa kanyang harapan. Hala! Paborito ko ang mga to! Masaya niyang saad at tila bata na pumalakpak pa. Alam ko! Nangingiti na saad ni Lindon. Thank you talaga, Lindon Gray! Pasasalamat niya sa binata na may malapad ng ngiti. You're always welcome! Ngiting tugon ng binata sa kanya. Sa tuwing kasama kita, parang mapupunit ang labi ko sa kakangiti dahil sa labis na saya. Sana mapasaya rin kita, Lindon Gray. Sa isip-isip ni Yvonne. Alam mo, noong bata pa ako,
Palagi akong dinadala nila mama at dad sa dagat. Pagbabahagi ni Yvonne sa binata habang nakaupo sila sa may dalampasigan. Mataman lang na nakikinig si Lyndon sa kanya habang nagsasalita. Pero nung mawala sila, parang hindi ko na kaya na magpunta pa sa mga ganitong lugar. Ngayon lang ulit ako nakapunta ng dagat. Maraming salamat, Lyndon Gray. May bahid man ng lungkot ang boses ni Yvonne, ngunit nung lumingon ito sa kanya ay nakikita niya ang saya sa mga mata nito. Hinawakan niya ang mukha nito at nginitian. I will always find time to take you here. Hindi mo na kailangan maramdaman na nag-iisa ka. Dahil mananatili ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Puno ng pagmamahal na saad nito. Napatitig si Yvonne sa mga mata ng binata na mariinding nakatitig sa kanya. Hanggang sa namalayan na lamang nila ang kanilang mga sarili na unti-unti na naglalapit ang kanilang mga mukha. Ilang segundo lang ay naramdaman ni Yvonne ang paglapat ng malalambot na labi ni Lyndon sa kanyang labi. Kakaibang kiliti ang hatid nito sa kanyang katawan. Unti-unting gumalaw ang mga labi na sinabayan naman niya hanggang sa pareho na silang kinapusan ng hininga. Lyndon Gray, sinasagot na kita. Mahinang sambit ni Yvonne na sakto lang sa pandinig ni Lyndon. Ngunit kahit mahina ito ay tila napakalakas nito sa pandinig ng binata. Tayo na? Tila taranta at hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya na siyang tinanguan lang ng dalaga. Kaagad na niyakap ng mahigpit ni Lyndon ang dalaga. Thank you, Yvonne. Thank you. Paulit-ulit niyang saad dito. Gumanti naman ng yakap si Yvonne sa binata habang nag-uumapaw din ng saya sa kanyang puso. Bumitaw ito mula sa pagkakayakap sa kanya at tinitigan siya nito sa mga mata. Mahal kita, Yvonne. Mahal na mahal. Buong pagmamahal na siniil siya ng halik ng binata. Sinabayan niya ang ritmo ng bawat galaw nito. Hinawakan ni Lyndon ang likod ng kanyang ulo upang mas palalimin pa ang kanilang halik. Napakapit naman siya sa dibdib nito at ginantihan ito ng kaparehang intensidad. Kararating lamang ni Yvonne sa racing area nang marinig niya ang pag-uusap ng isang grupo sa may bandang madilim na bahagi ng lugar. Hindi na niya sana ito papakialaman, ngunit pumintig ang kanyang tenga nang marinig ang pangalan ni Lyndon sa kanilang pag-uusap. Tignan natin kung pagkatapos ng gabing to ay may pagyayabang pang gunggong na Gray na yon. Inis na wika ni Brandon sa kanyang mga kasamahan. Baka nga ngayong gabi nang magiging katapusan niya. Gatong naman ng isa at tumawa ng malakas. Tila napantig ang tenga niya sa sinabing iyon ng lalaking kasamahan ni Brandon. Ano na naman bang binabalak ng mga mayayabang na to? Inis na tanong ni Yvonne sa isipan. Kalahating oras na lang at makikita na natin ang pagkalugmok ng isang Lyndon Gray venerasyon. Tingnan natin kung paano siya matalo sa karerang mahal na mahal niya. Tila may bumbilya na umilaw sa ulo ni Yvonne. Kahit kating-kati na siyang bangasan ng mukha ng mga ito, ay pinigilan niya ang sarili dahil may mas importante pa siyang bagay na kailangang gawin. Kaagad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Echo. Kailangan ko ang tulong mo. Kaagad niyang pahayag dito pagkasagot nito ng tawag. Nasobrahan na talaga ang grupong yun. Pailing-iling na saad ni Echo habang chinek nila ang race car ni Lyndon. Sabi ko na nga ba, hindi nga ako nagkamali. Kung balak nilang talunin si Lyndon Gray sa maruming pamamaraan, panigurado itong race car niyang kakantiin nila. Ang baba talaga ng mga yun. Nanggagalaite na sambit ni Yvonne habang nakatingin sa race car ng kanyang nobyo. Kung hindi mo nalaman ang tungkol dito, baka mas malala pa ang mangyari kay Lyndon. Pailing-iling na saad ni Echo. Pinaalam mo na ba kay Lyndon ang tungkol dito? Tanong sa kanya ni Echo. Umiling naman ang dalaga sa kanyang tanong. Hindi, wala rin akong balak sabihin muna sa kanya ngayon. Siguro pagkatapos na ng karera niya. Kaya simulan na nating ayusin to. Kating-kati na rin ako makita ang mga talo ng mukha ng mga yon pagkatapos ng karera. May galit na mahihimigan sa boses ni Yvonne. Halimaw ka talaga, Yvonne. Ngunit pagdating sa mga taong mahal mo, handa mong gawin ang lahat.
sa isip-isip ni Echo. Hey babe, kanina ka pa? Kaagad na tanong ni Lyndon na salubungin niya ito. Hinalikan niya ito sa noo na siyang ikinangiti niya. Napatikhim naman si Echo na nasa likuran lang ni Yvonne. Respeto naman sa mga walang matawag na babe. Hirit nito na ikinatawa ng dalaga. Agad naman na naki-high five si Harold na nasa likod lang din ni Lyndon kay Echo bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Pero seryoso, mamaya na kayo magharutan. Magsisimula ng karera. Pahayag ni Echo at makahulugang tumingin kay Yvonne. Kaagad sila nagpunta sa kung saan gaganapin ang drag race. Ako lang ang pwedeng tumalo sa'yo, Lyndon Gray, kaya ayusin mo. Paalala niya sa nobyo bago ito sumalang sa karera at siniil pa ito ng halik. Akala ko ba karera? Bakit parang may mali? Panunokso na hiyaw ni Harold sa dalawa. I love you, babe. Sambit ni Lyndon at hinalikan siya ng madalian. I love you more, babe. Nang magtungo na si Lyndon sa kanyang race car, ay napalingon si Yvonne sa banda ng grupo ni na Brandon at kita niya ang mga ngisi ng mga ito na tila siguradong sigurado na sa mangyayari mamaya. Kung nakamamatay lang ang tingin, baka bumulagta na ang mga yan sa lupang kinatatayuan nila. Mahinang sambit ni Echo, sapat na para marinig niya. Dadating din tayo riyan. Sisiguraduhin kong bawat isa sa kanila ay magsisising na buhay pa sila. Nangilabot si Echo nang marinig niya ang mga katagang yon mula kay Yvonne. Alam niya kung gaano ito kahalimaw at walang awa sa mga taong sinasagad ang kanyang pasensya. Nagsimula na ang karera at naghiyawan ng lahat ng gaya ng mga nakaraang laban ni Lyndon ay siya pa rin ang nangunguna. Tingnan natin ngayon kung sino magiging talunan. Nakangising sabi ni Yvonne sa kanyang isip habang ginawaran ng panandali ang tingin ang grupo ni Brandon. Nandidilim ang paningin ni Brandon nang malapit nang matapos ang karera ngunit hindi niya pa rin nauungusan si Lyndon. Bakit wala pa nangyayari? Minabuti namin ay sagawa ang plano ngunit anong nangyari? Inis niyang tanong sa sarili. Naghiyawan ang lahat ng nanonood nang umabot na ng finish line si Lyndon. Kaagad siyang bumaba ng race car at sinalubong siya ni Yvonne ng mahigpit na yakap. You did it again, Drag Race King. Malambing na sambit nito sa nobyo. Nang lumapit ang mga kagrupo ni Lyndon ay dumistansya muna siya ng kaunti at binalingan ng tingin ang grupo ni Brandon. Bakas sa mga mukha nito ang pagkalito at pagtataka kung bakit walang nangyari sa kanilang plano. Nagkataong lumingon si Brandon sa kanilang direksyon at nagtama ang kanilang mga tingin. Ginawaran niya ito ng mapanuyang ngisi at binigyan ng thumbs down. Natawa siya nang makita ang mukha nitong gulat na tila may napagtanto. Bago pa man ito makapag-react ay tumalikod na siya mula sa pagkakatingin nito. Huwag niyo akong subukan, Brandon. Hindi niyo kakayanin. Sambit niya sa kanyang isipan. Ilang linggo na ang makalipas mula ng pangyayaring yon. Inaasahan niya nagaganti ang grupo ni Brandon dahil sa likaw ng mga bitukan ng mga yon, ngunit ni isang bakas ng paghihiganti ay wala pa, ngunit natagalan lang pala. Kakababa lang niya ng kanyang sasakyan sa parte ng lugar na yon kung saan pinapark ang mga sasakyan. Lumabas naman ang grupo ni Brandon. Walang masyadong tao sa parteng yon ng lugar kaya walang makakaalam kung ano ang mga maaaring mangyari. Kahit kailan talaga pakailamera ka, no? Galit ng wika ni Brandon kay Yvonne na ilang pulgada lang ang layo mula sa kanya. Bagay nga kayo, parehong mga mayayabang. Dugtong pa nito. Ano bang pinuputok ng butsi mo, Brandon? Matagal ka naman talagang talunan ah. Ilang beses mo na ba sinubukan talunin si Lyndon Gray? Nagawa mo ba? Hindi, di ba? Kasi nga, talunan ka. Mapanuyang saad ni Yvonne at binigyang diin ang mga huling kataga na kanyang binanggit. Parang umusok ang ilong ni Brandon sa sinabing iyon ni Yvonne. Tingin mo ba maliligtas ka ng nobyo mo ngayon, ha? Tingin mo may makakatulong sa'yo sa kung ano ang gagawin namin sa'yo dito ngayon? Galit na pahayag nito sa kanya. Oh, bakit dumadada ka pa? Matagal ko nang hinihintay to, Brandon.
Nagtataka nga ako at natagalan ka. Mayabang na sambit ni Yvonne upang mas lalo itong maasar sa kanya. Mayabang ka talaga! Sigaw nito kasabay ng pag-atake nito sa kanya. Ngunit lahat ng atake nito ay iniiwasan lang niya, ni hindi niya pa nga ginagamit ang kanyang mga kamao. Yan lang ba ang kaya mong gawin, Brandon? May pang-aasar sa boses ni Yvonne na mas lalong ikinagalit ni Brandon. Nagsimula na ring sumugod ang 5 kasamahan nito, ngunit tila mapapagod lang ang mga ito sa kakasugod dahil panay lang ang pag-iwas ni Yvonne sa mga atake nito. Ako napapagod sa inyo Ang babakla niyo naman makipaglaban. Ang lakas niyong magyabang, wala naman kayo maipagyayabang. Sinangga ni Yvonne ang kamao ng isa at saka ng kamay naman niya sinangga ang kamao ng isa at sabay itong inikot at sinipa niya ng malakas ang kalamnan ng 2 kasamahan ni Brandon. Ilang pag-atake pa ang ginawa niya. Ilang suntok at sipa pa hanggang sa tuluyang bumulagta ang mga ito sa lupa. Maging si Brandon ay nawala ng malay. Mahinhin! Napatigil si Yvonne sa pagsasalita at sinapo ang tagiliran niya nang maramdaman ng kaunting kirot nito. Nakatsamba pa pala ang isang yon. Pailing-iling niyang wika na tinutukoy ang isang kasamahan ni Brandon na may dalang pocket knife. Where is she? Alalang tanong kaagad ni Lyndon nang marating ang lugar. Madali siya nagtungo roon nang tawagan siya ni Harold at sinabing may sugat si Yvonne. Lyndon Gray! Usal ni Yvonne sa kararating lang na nobyo habang ginagamot ng isang kasamahan ang kanyang sugat. Kumusta ang sugat niya? Tanong ni Lyndon sa babaeng gumagamot ng sugat ni Yvonne. Hindi naman malala, Gray. Hindi rin malalim ang pagkakasugat. Patapos ko na rin itong gamutin. Niyakap ni Lyndon sa Yvonne at ramdam niya ang malakas na pintig ng kanyang puso. Pinag-alala mo ako ng sobra. I'm sorry, babe. Malambing na sambit ni Yvonne habang yakap-yakap niya ito. No, I'm sorry. I'm sorry you had to go through all those stuff para sa akin. Sambit nito at hinaplos ang ulo ni Yvonne. But please, sabihin mo sa akin next time, okay? Tumangu-tango naman si Yvonne sa sinabi ng nobyo. At hindi ka na pupunta rito ng ikaw lang, okay? Mula ngayon, sabay na tayong pupunta. Pahayag nito na tinanguan lang ni Yvonne. I love you. I love you more. Halos paliparin na ni Lyndon ang kanyang sasakyan patungo sa bahay ni Yvonne. Hindi mapalagay ang kanyang isip at tila ay nanlalamig ang kanyang kamay dahil sa kaba. Yvonne, nasan ka na ba? Kabadong bulong ni Lyndon nang naririnig ang end tone ng numerong kanina niya pa tinatawagan. Parang naging blanko ang isip niya kanina habang magkausap sila ni Echo nang puntahan siya nito sa opisina. May usapan kami na magkikita kami sa coffee shop ni Harold. Ngunit kalahating oras na wala pa rin Yvonne na dumadating. Hindi naman yun nalilate. Sinubukan ko siyang tawagan, ngunit hindi ko siya makontak. Kinabahan na ako kaya nagpatulong ako kay Harold. Pinuntahan na namin ang maaaring kinaroroonan niya, ngunit wala talaga. Tarantang pahayag ni Echo kay Lyndon na alalang-alala habang pabalik-balik ang lakad nito na sinusubukang tawagan ang numero ni Yvonne. Masama na ang kutob ko rito, Lyndon. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya sumipot sa usapan namin. At kung may emergency man, dapat ay nagpaalam na yon. Please, Yvonne, be safe. Kaagad na bumaba ng kanyang sasakyan si Lyndon pagkarating niya sa bahay ni Yvonne. Hinalughog niya ang bawat parte ng bahay nito, ngunit wala pa rin siya nakitang kahit na ano, maging kahit katiting lamang na impormasyon kung totoo man ang hinala niyang dinukot ito. Hinalughog niya ang cabinet nito at sa kwarto. May nakita siyang isang puting sobre at nagbabaka sakali na makatulong yon. Kinuha niya ang sulat na nasa loob nito. Teka! Bumagal ang galaw ni Lyndon nang tila nagiging pamilyar sa kanya ang lumang sulat na hawak niya. Ito yung sulat ko. Ilang taon na ang nakalipas para sa nagpinta ng painting na nabili ko. Bakit na kay Yvonne to? Buong pagtataka na bulong niya.
Maraming katanungan at hinala ang nabuo sa kanyang isipan, ngunit isinantabi niya ito dahil kailangan niya munang mahanap ang babaeng minamahal. Harold, ano na? May impormasyon ka na bang nalaman? Tanong niya sa kaibigan na nasa kabilang linya habang nagmamaneho siya. Kumpirmado, Gray. Mukhang may kinalaman nga si Brandon sa pagkawala ni Yvonne. Nasuntok ni Lyndon ang kanyang manibela sa galit. Kaya kitang patumbahin ng ako lang, Brandon. Ngunit nakasalala yung buhay ng babaeng mahal ko. At kailangan ko magmadali dahil kakaiba ang likaw ng sikmura mo. Handa akong gawin ang lahat mailigtas ka lang, Yvonne. Kahit kapalit na yung tiwalang ibinigay sa akin ng mga magulang ko. Sa isipan ni Lyndon. Mabilis niyang ni-U-turn ang kanyang kotse at pinaharurot ito sa direksyon ng kanilang bahay. Nang marating ito ay mabilis siyang tumakbo papasok. Narinig niya ang pagtawag sa kanya ng ina, ngunit ang isip niya ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Hingal na hingal siya na pumasok ng opisina ng kanyang ama. Ang mukha nito ay nabalot ng pagtataka at pagkalito. Papa, kailangan ko po ng tulong mo. Nagising si Yvonne dahil sa maingay na tawanan sa kanyang paligid. Namalayan na lamang niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang upuan habang napapalibutan ng mga pamilyar na muka. Oh, gising ka na pala, mahal na Reyna! Nakangising saad ng isa sa mga pinakakinamumuhian niyang muka. Brandon? Naiinis siya tuwing naiisip kung paano niya nahayaang madukot siya nito. Bakit ba kasi ang aligaga ng isip ko kanina? Na hindi ko malang namalayan na may tao na pala sa likod ko. Inis niyang sambit sa sarili. Anong pakiramdam na maisahan ha, Operio? Nakakapanlumo ba? Mapang-asar na saad nito na tinawanan naman ng kanyang mga kasamahan. Ano nakakatawa ron? Inis na turan ni Yvonne sa isip. Hindi naman. Para sa amin kasi ng mga matatapang, tanging mga duwag, talunan, at mahihina lang ang gumagawa ng mga ganoong stunt. Yung papanyo at paamoy ng nakakahilo. Lumang gawain na yun, hoy! Mas mapanuya pang ganti ni Yvonne. Natawa pa siya sa kanyang sarili nang makitang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Brandon. Bakas dito ang labis na inis at galit. May gana ka pa talagang magyabang sa sitwasyon mong yan? Sa tingin mo anong magagawa mo ngayon? Ikaw ang nakatali. Kami, malaya kami. Nakangising saad ni Brandon kay Yvonne. Hindi mo ako kilala, Brandon. Katiting lang nakikita mo sa kung sino talaga ako. Kahit nakatali ako rito, kaya ko pa rin kayong pabagsakin isa-isa. Kitang-kita ni Yvonne ang sunod-sunod na paglunok ni Brandon. Ramdam niyang kinakabahan ito, ngunit pinipigilan lang. Natutuwa siyang pagmasdan ito na parang isang tutang pilit nagpapakaliyon. Uto-uto. Tingin ba talaga nito ay ganun ako kalakas? Kaya ko makipaglaban, oo. Pero kapag nagtulungan silang lahat habang nakatali ang kamay at paa ko, syempre, dehado ako. Yabang lang ang meron ako ngayon. Pero dahil masyado kayong duwag, lamang ako. Naaaliw na isip ni Yvonne. Anong iningiti-ngiti mo riyan, ha? Inis na sigaw ni Brandon sa kanya. Iniisip ko lang kung paano ko kayo isa-isang gigilitan ng buhay. Dahil sinasagad nyo na ang pasensya ko. Gusto nyo ba ng mabilisan? O dahan-dahan para mas ramdam nyo ang bawat sakit sa gagawin ko? Tila nangilabot ang mga kasamahan ni Brandon sa kanilang mga naririnig. Maging ito mismo ay hindi na maitago ang takot na nararamdaman. Nakita ko mismo sa mismong mga mata ko. At naramdaman ko mismo ang bawat sakit sa bangis mo makipaglaban. Hindi imposibleng mas malala pa roon ang gagawin mo. Takot na sambit ni Brandon sa kanyang isip. Akmang magsasalita pa sana si Brandon nang biglang dumating ang isang lalaki na sa tansya ni Yvonne ay kasing edad lamang ng ama ni Lyndon. Kasama nito ay 5 lalaki na may malalaking mga katawan. Meron pa? Reklamo ni Yvonne sa kanyang isip. So, ikaw ang babaeng napupusuan ng binatang binerasyon. Sambit ng lalaki habang humahakbang ito palapit sa kanya. Sinalubong niya ang mga titig nito at hindi nilubayan. Matalino nga siya
at magaling pumili. Bibihira na lamang ang mga babaeng tulad mo. Maganda, matalino, matapang at magaling makipaglaban. Pahayag nito habang tila ay sinusuri siya ng titig. Kung hindi ka lang kaaway, ay baka ang lapad na ng ngiti ko sa'yo ngayon at naglupasay pa ako dahil sa papuri mo. Sa isip-isip ni Yvonne. Rinig ko nga ay natalo mo ang aking uniko iho. Sambit nito at sinundan pa ng malakas na tawa na ikinangiwi naman ni Brandon. So, tatay niya to? May pinagmanahan naman pala. Sa isipan ni Yvonne. Ngunit ang tanging hindi ko gusto sa'yo ay yung tabas ng dila mo. Masyadong mahangin. Saad nito. Oh, hindi pa naman siguro masyado. Hindi ka pa nilipad eh. Pangbabara niyang sagot rito. Ngunit imbis na inis ay tumawa ito ng malakas. At nabaliw na nga. Komento ni Yvonne sa isipan. Para ka lang babaeng bersyon ng binatang benerasyon. At hindi dapat pinapadami ang mga katulad nyo rito sa mundong to. At kaninong lahi naman ang dapat pinaparami? Sa inyo? Eh di lahat na lang ay mga talon na nagaya nyo? Nag-iba ang mukha ng lalaking nasa kanyang harapan dahil sa sinabi niya. Ngunit walang takot na mababakas sa mukha ni Yvonne. Kung alam ko lang ay kaya gustong-gusto mo ring mapabagsak ang mga benerasyon ay dahil nauungusan ka nila sa negosyo mo. Eh di may pinagmanahan nga itong anak mo. Talunan at hindi marunong tumanggap ng Isang malakas na sampal ang nagpatigil kay Yvonne. Ramdam niya ang init at hapdi ng kanyang pisngi dahil sa lakas ng sampal nito, ngunit hindi pa rin siya nagpatinag. Nagmana rin pala siya sayong mahina. May panunuya sa boses nito. Dinaklit ng lalaki ang kanyang muka at mariin itong hinawakan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang lalaki ay isang putok ng baril ang kanilang narinig. Renato, hindi kita binigyan ng permiso na saktan ng anak ko. Malumanay, ngunit may otoridad na wika ni Ginoong Benerasyon. Anak ko? Binalot ng kakaibang emosyon ang puso ni Yvonne dahil sa mga katagang iyon ng ama ni Lyndon. Nagtama ang tingin nila ni Lyndon at pakiramdam niya ay tila maiiyak siya nang mababakas sa mukha nito ang sobrang pag-aalala. I'm sorry. I made you worried again. Sambit niya sa sarili. Mas lalong kinurot ang kanyang puso nang ngumiti si Lyndon sa kanya na parang sinasabi sa kanyang magiging okay din ang lahat. Ang lakas naman ata ng loob mo na pumasok sa teritoryo ko, Dante. May bahid na pagbabanta sa boses ng lalaking nagngangalang Renato. At ang lakas din ng loob mo na iwanan ng bakas ng iyong kamay ang mukha ng aking nag-iisang anak na babae. Tuluyang tumulo ang luha ni Yvonne dahil sa sinabi ng matandang Benerasyon. Tito, salamat po. Pinakayoko sa lahat ay yung kinakanti ang pamilya ko, Renato. Nandidilim ang paningin ko. Maging si Yvonne ay tila nangilabot sa paraan ng pagkakasabi nun ni Dante. Humakbang sana si Lyndon papalapit kay Yvonne nang may 5 baril na ang tumutok dito. Impit na napasigaw si Yvonne. Buong buhay niya, maliban nung mawala ang kanyang mga magulang, ay hindi pa siya nakakaramdam ng ganoong kaba. Ayaw na niyang mawalan ulit ng mahal sa buhay. Mas lalong ayaw niya na siya ang magiging dahilan nito. Ganoon na ba kayo kakampante at kayabang ha, Dante? Ganoon na ba kataas ang tingin niyo sa inyong sarili? Tingin niyo ba ay matatalo niyo kami ng kayong dalawa lang? Sino ba nagsabi sa'yo na kaming dalawa lang ang pumunta rito? Kumunot ang noon ni Renato sa sinabi ni Dante. Hindi gaya mo, ay nag-iisip ako bago gumawa ng hakbang. Hindi nakapagsalita si Renato nang ilang sandali lang ay napakaraming pulang laser ang tumutok sa katawan ng lahat ng kasamahan ni na Renato at Brandon. Batid niya ang mga pulang laser na ito ay mula sa napakaraming sniper. Paano nila ginawa yun? Nagtatakang tanong ni Yvonne sa sarili. Isang maling galaw nyo lang at sasabog ang pira-pirasong parte ng inyong mga katawan. Napalunok na lamang si Renato habang ramdam ang kaba na bumalot sa kanyang buong sistema. Ilang sandali lang ay rinig nila ang sirena ng pulis.
Walang kalaban-laban na inaresto sina Renato at Brandon kasama ang mga tauhan nito. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. Paulit-ulit na sambit ni Lyndon habang niyakap ng mahigpit ang kanyang nobya. Parang tinusok ng ilang karayom ang puso ni Yvonne nang makita ang umiiyak ang binata. I'm sorry, babe, for making you so worried. Naiiyak na rin na wika ni Yvonne. Shh, you're okay now. Uuwi na tayo. Papa, maraming salamat po sa tulong nyo. Napatingin naman ang papa niya sa kanya at nginitian siya nito. Tuluyan siyang umupo sa upuang kaharap ng mesa nito. Iho, anak kita. Kahit anong tulong pa ang kailangan mo, hindi ako magdadalawang isip na ibigay yon sa'yo. Pinigilan ni Lyndon ang pagtulo ng kanyang mga luha at hinarap ang ama. Gaya ng pangako ko, may aaminin po ako sa inyo. Sorry po na tinago ko po ito sa inyo. Natatakot po ako mawala ang tiwala niyo sa akin dahil kasali ka sa drag racing? Napaangat ng tingin si Lyndon sa kanyang ama sa gulat. Alam na niya? Takang tanong niya sa isipan. Anak, I knew all about it. Alam na namin yun ng mama mo. Simula pa noong college ka, alam ko na ang lahat. Hindi nakapagsalita si Lyndon sa labis na gulat. I even watched some of your races. Nakita kitang nanalo sa napakaraming beses. Nakangiti nitong saad na tila ay proud na proud pa. Wala akong balak na patigilin ka, kahit noon pa man. Sa tuwing nakikita kita sa karera, ay nakikita ko ang totoong saya at ngiti mo. Kaya bakit ko kukuhanin yun sa'yo? Hindi ko sinabi sa'yo na alam ko kasi naghihintay ako na ikaw mismo ang magsabi sa akin sa panahong handa ka na. Mahal na mahal ka namin ng mama mo, anak. Wala kaming ibang nais kundi ang kasiyahan mo. Hindi na napigilan ni Lyndon ang mga luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Mahigpit niya niyakap ang kanyang ama. Thank you, Papa. Mahal na mahal ko rin po kayo ni Mama. Maraming salamat po. Marahan na tinapik ng kanyang ama ang kanyang likod. Babe! Pagtawag ni Lyndon kay Yvonne habang nakahiga sila sa kanilang rooftop at tinatanaw ang mga bituin sa langit. Babe! Umupo si Lyndon kaya't napatingin sa kanya si Yvonne at napaupo na rin ito. Nais ko lang magpasalamat sa'yo. Napakunot naman ang noo ni Yvonne sa nobyo. Para saan? Ang tagal ko hinintay na makapagpasalamat sa'yo ng personal. Ang hirap paniwalaan na magagawa ko na ngayon. Ha? Gulong-gulo si Yvonne sa kung ano ang nangyayari. Ilang taon na nakalipas nung gusto ko nang bumitaw. Nawalan na ako ng rason na ituloy ang buhay. Ngunit nung panahon na yon ay ang panahon din na napadpad ako sa coffee shop ni Harold. May nakita ako roon na tila nagpagaan sa nararamdaman ko. Hindi ko alam pero para akong hinahatak ng bagay na yon. At tila ay nakikipag-usap yun sa akin na magpatuloy, na muling bumangon, na muling lumaban sa buhay. Teka, hindi ko inakalang matutupad pa pala ang araw na to. At mas lalong hindi ko inakala na ang tao nagsalba sa akin ilang taon na ang nakalipas ay siya rin palang tao na magpapatibok ng puso ko. Ibig sabihin ay ikaw din yung Nabitin ni Yvonne ang sasabihin dahil sa halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. Tumangutango naman ang binata na tila ay naiintindihan pa rin ang nais niyang sabihin. May kinuha ito mula sa bulsa, isang pamilyar na sobre na natanggap niya noon. Nakita ko ito sa cabinet doon sa kwarto mo noong araw na nawala ka. Napagtanto ko na ikaw nga siya. At oo, ako ang nagpadala sa iyo ng sulat na to. Umagos sa mga luha ni Yvonne. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Fate indeed brought us together. Kiliit nga ng mundo. Hindi pa tayo magkakilala dati. Ngunit naging parte na tayo ng buhay ng isa't isa. Walang pag-aalinlangan na siniil ng halik ni Lyndon si Yvonne. Buong pagmamahal niyang inangkin ng malambot na labi nito. Ngayong hawak-hawak na kita, pangakong hindi na kita bibitawan pa.
10 years later. Papa, gusto ko po na real race car pag 18 na po ako. I want to be a racer like you po. Sambit ng unika iha ng mag-asawang Lyndon at Yvonne Veneracion. Of course, Ika. You can always be who you want to be. Nakangiting saad ni Lyndon sa kanyang anak at hinalikan ng noo nito. Ako naman po, gusto ko po maging painter tulad ni Mama. I want to be so good at painting like her. Wika naman ni Iko na bunsong anak ni Lyndon at Yvonne. Napangiti naman si Yvonne at hinaplos ang pisngi nito. Sigurado akong mas magiging magaling ka pa kay Mama. Niyakap niya ang dalawa ng mahigpit. Mahal na mahal namin kayo ni Papa. We love you too, Mama and Papa. Halos sabay na wika pa sa kanila ng dalawa. Binalingan naman niya ang kanyang asawa at ginawaran ito ng halik. I love you, Lyndon Gray. I love you more, may Mrs. Yvonne Veneracion. Wakas. At kung nagustuhan niyo ang aming kwento, kindly leave a like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Paalam!